Umalis ka. Huwag kang mamatay sa bahay ko. Galit na galit si Aling Nena nang sabihin niya iyon sa akin. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang divorce papers. Ang sakit, pero pilit kong ngumiti. Hindi nila alam. Ang pagpirma ko sa papel na iyon, ang magiging simula ng kanilang bangungot. Ako si Aling Elena, 41 taong gulang. At ito ang kwento ng pagbagsak ng mga umapak sa akin. Ano ang gagawin mo kung ang mga pinagkakatiwalaan mo ay biglang maging halimaw? I-share mo sa comment section kung naranasan mo na rin ito. Kung tatanungin ninyo ako kung kailan ko naintindihan ang tunay na kalupitan ng tao, iisa lang ang sagot ko. Iyon ang gabing umuwi ako na may dalang balita tungkol sa sakit ko. At iyon din ang gabing pinalayas ako ng mga taong pinagsilbihan ko ng buong puso, na parang isang salot. Hindi umuulan ng gabing iyon, pero ang hangin sa kalsada ay napakalamig, tumagos hanggang buto. Pero wala iyon kumpara sa lamig ng mga tingin na sumalubong sa akin sa sala. Galing ako sa ospital. Sa bag ko ay may medical reports, at sa isip ko ay umalingaw-ngo pa rin ang mabagal, malinaw, at walang awang mga salita ng doktor. Kailangan mong maging handa. Ang resulta ay nagpapahiwatig ng cancer. Kailangan nating gumawa ng mas maraming pagsusuri para sa paggamot. Nakatulala lang ako sa upuan sa koridor ng ospital, nang halos 1 oras bago ako nakatayo. Pauwi, nanginginig ang mga kamay ko. Naisip ko, ano man ang mangyari, ang asawa ko si Mang Jose ang una kong sandalan. 10 taon kaming kasal, 10 taon akong manugang. Hindi naman ako humingi ng marami, kahit isang, nandito ako para sa iyo, lang, sapat na. Pero nang pumasok ako sa sala, hindi pag-aalala o pagmamahal ang sumalubong sa akin. Si Aling Nena, ang biyenan ko, ay nakaupo sa gitna ng sofa, ang mukha ay parang bato. Sa tabi niya, si Mang Jose ay nakayuko. Si Aling Sol, ang hipag ko, ay nakasandal sa pader. Nakakrus ang mga braso, nakatingin sa akin, nang may halong kuryosidad at paghamak. Ang bigat ng hangin, hirap akong huminga. Sa coffee table, may tsaa pa na umuusok, pero walang nag-alok sa akin na umupo o nagtanong kung saan ako galing ng ganoong oras. Pumasok ako na parang may pabigat ang mga paa. Bago pa ako makapagsalita, inabot ni Aling Nena ang kamay niya. Matalas ang tono. Ano ang dala mo sa bag mo? Natigilan ako ng ilang segundo bago ko inilabas ang mga reports at inilagay sa mesa. Hindi ko pa alam kung paano sisimulan. Paano ko palalamutin ang ganitong kalaking sakit? Kinuha niya ang mga ito ng biglaan. Mabilis na tiningnan, na parang nagsusuri lang ng resibo imbes na diagnosis ng isang tao. Hindi pa natatapos magbasa, itinapon niya ang mga ito sa mesa ng malakas. Pagkatapos, tumingin siya sa akin, nang may nagyayelong ngiti na dumaloy sa likod ko. Ang bahay na ito, ay walang pera para sustentuhan ng isang mamamatay. Maghiwalay na kayo. Akala ko, nagkamali ako ng rinig. Akala ko, ang stress ng araw ay nakaapekto sa pandinig ko. Napatayo ako sa gitna ng sala, nakatitig sa aking biyenan. Hindi makapaniwala na ang isang babae na nagsisimba tuwing linggo, at patuloy na nag-uusap tungkol sa moralidad, ay makakapagsalita ng ganoon sa sarili niyang manugang. Bumaling ako kay Mang Jose. Tiningnan ko siya, ang lalaking pinagsamahan ko ng 10 taon. Ang lalaking pinagbentahan ko noon ng aking mga alahas sa kasal, para lang iligtas siya mula sa pagkalugi ng kanyang negosyo. Ang lalaking inaasahan kong may kaunting habag man lang. Pero hindi ako tiningnan ni Mang Jose. Nakayuko pa rin siya, magkadikit ang mga kamay, at nakasimangot. Parang siya pa ang biktima. Hindi ako binigyan ni Aling Nena ng kapahingahan. Kinuha niya mula sa ilalim ng unan, ang isang papel na handa na niya, at inihagis sa mesa. Pirmahan mo. Ito ang divorce papers. Umalis ka na sa bahay na ito, bago ka pa mamatay dito. Ayoko na ang masamang kapalaran mo ay humawa sa bahay na ito. Tiningnan ko ang dokumento sa mesa. Naramdaman ko ang paglamig ng aking katawan. Handa na pala ang lahat. Nang gabing iyon, habang pauwi ako na may nakamamatay na diagnosis, hindi nila ako hinihintay para aliwin, kundi para itapon. Ang pinakamalaking sakit ay hindi ang sakit. Ang pinakamalaking sakit ay bago ka pa bumagsak, kinakatakutan na ng mga tao na dudumi ka sa sahig nila. Idinagdag ni Aling Sol mula sa kanyang pwesto ng walang pakialam. Tama si Mama. Sa sakit mo rito, magiging pabigat ka lang sa lahat. Pabigat. Umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon, sa aking isip. Sa loob ng 10 taon, sino ang nag-alaga sa lolo, nang buong magdamag nang inatake siya?
Sino ang humingi ng pabor at utang para takpan ang mga utang ni Mang Jose nang bumagsak ang kanyang mga negosyo? Sino ang nagtatrabaho buong araw at pag-uwi ay nag-aasikaso ng hapunan, paglilinis, pamimili, at gamot ng walang palya? At ngayon, nang ako ay magkasakit, ang lahat ng iyon ay nauwi lang sa pagiging pabigat. Tiningnan ko si Mang Jose ulit, at sa pagkakataong ito, direkta ko siyang tinanong sa boses na hindi na nanginginig. Hindi ka ba magsasabi ng kahit ano? Sa wakas, tinaas ni Mang Jose ang ulo niya, pero sa kanyang mga mata ay walang sakit, walang lungkot, walang pagsisisi. Umiwas siya ng tingin at sinabi sa bulong. Napakahina na halos hindi marinig, pero bawat salita ay tumagos sa puso ko ng mas malalim pa sa kutsilyo. Pirmahan mo, Elena. Tama si Mama. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may nasira sa loob ko. Hindi ito pagmamahal. Na matagal nang patay, nang hindi ko nais tanggapin. Ang nasira ay ang huling ilusyon na natitira sa akin tungkol sa tinatawag nating pamilya. Namayani ang katahimikan sa silid. Ang tatlong figura ay nagmamasid sa akin. Naghihintay na umiyak ako, magmakaawa, o lumuhod para humingi ng awa. Marahil ay iniisip nila na ang isang babae, nakakadiskubre lang na may cancer at inabandona ng kanyang asawa ay masisira. Pero hindi ako nasira. Lumapit ako sa mesa at kinuha ang ballpen. Malamig pa rin ang kamay ko, pero hindi na nanginginig. Yumuko ako at pumirma, ng matatag at determinado, walang pag-aalinlangan. Nang matapos, inilapag ko ang ballpen, tinaas ang ulo ko, at humalakhak ng tuyo. Ang tawa ko ay nagpakabigla kay Aling Nena ng sandali, pero agad siyang ngumiti ng tagumpay. Ginagawa mo ng tama ang pagiging makatwiran. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang isa-isa ang mga mukha sa silid na iyon. Ang biyenan kong malupit, ang hipag kong mapangmata, at ang asawa kong napakaduwag na hindi man lang makatingin sa mata ng asawa niya habang may hawak siyang diagnosis ng cancer. Wala sa kanila ang nakakaalam na bago ko pinirmahan ang mga papel na iyon, may nagawa na ako. Isang maliit na bagay, nang walang ingay. Pero ilang buwan pagkatapos, ang aksyon na iyon, ang magiging sanhi ng pagkawala ng lahat sa kanila. Ang bahay, ang pera, ang reputasyon, at ang pamilyang disente na pilit nilang ipinapakita. Sa sandaling iyon, habang isinasara ko ang zipper ng aking bag, iisa lang ang naisip ko. Gusto ninyo akong umalis sa bahay na ito? Sige. Pero hindi ninyo maisip ang presyo na babayaran ninyo. Para maintindihan ninyo kung bakit ako nakapirma ng diborsyo, nang napakalma ng gabing iyon, kailangan kong ikwento ang simula. Mula nang ang aming kasal ay mukha pa ring disente, matatag. Tulad ng isa sa mga tahanan na sa labas ay tila isang pagpapala. Ako si Elena. Bago ang lahat ng ito, ako ay head accountant sa isang construction company. Ang trabaho ko ay demanding at stressful, pero stable. Sanay ako sa mga numero, sa spreadsheets, sa malinaw na kita at gastos. Marahil kaya, sa loob ng maraming taon, inakala kong kung mamumuhay ako ng tama at tapat, ang mga tao ay magiging kasing linaw ng mga libro ng accounting. Ngunit lumalabas na ang mga tao ang pinakakomplikadong nilalang. Nakilala ko si Mang Jose, nang ang kumpanya ko ay nakipagtulungan sa kanya sa isang malaking proyekto. Siya ay isang sales manager, malumanay magsalita at palaging mukhang maingat at maalalahanin. Sa simula ng aming relasyon, hindi siya ang tipo ng lalaki na labis na magalang, ngunit marunong siyang mag-alaga sa mga detalye. Kung umubo ako, napapansin niya. Kung nagtatrabaho ako hanggang gabi, sinusulatan niya ako para tanungin kung nakakain na ako. Isang beses na nilagnat ako. Dinalhan niya ako ng mainit na sabaw sa labas ng opisina. Ang mga maliliit na kilos na iyon, para sa isang babaeng pagod sa trabaho tulad ko, ay mas tumagos sa akin, kaysa sa mga bulaklak o regalo. Nagpakasal kami pagkatapos ng halos 2 taon ng pagliligawan. Nang araw na iyon, taimtim akong naniniwala na napili ko ang tamang lalaki. Hindi mayaman si Mang Jose o lubhang matalino, ngunit tiwala ako na siya ay mabuti, matino, at ang pinakamahalaga, mahal niya ako. Akala ko, ang isang kasal ay hindi kailangang maging magarbo. Kailangan lang nito na 2 tao ang magkapareho ng direksyon. Pagkatapos ng kasal, lumipat ako upang manirahan kasama ang kanyang pamilya. Hindi sila marami. Si Aling Nena, ang biyenan ko, si Aling Sol, ang hipag ko, at kaming 2. Ang ama ni Mang Jose ay matagal nang namayapa, kaya ang lahat ng mahahalagang desisyon ay nakasentro kay Aling Nena. Sa kapitbahayan,
Kilala siya bilang isang tuso at madaldal na babae na mahilig magpakitang tao. Binabati siya ng mga tao ng nakangiti, ngunit ang mga nakakakilala sa kanya ng mabuti ay alam na siya ay may masamang ugali, lalo na sa kanyang manugang. Si Aling Sol, kapatid ni Mang Jose, ay mas bata sa akin ng ilang taon, dalaga at walang gaanong karanasan sa buhay. Ngunit siya ay matalas na ang dila at mapanuri. Ang kanyang dila ay mas mabilis kaysa sa kanyang utak. Maraming beses, habang gumagawa ako ng isang bagay, dumadaan siya sa tabi ko at nagbibitaw ng isang komento na kunwari biro na malalim na nakakasakit sa akin. Noong panahong iyon, sinasabi ko sa sarili ko na bata pa siya at hindi pa hinog. At bilang nakatatandang hipag, kailangan kong maging pasensyoso para mapanatili ang kapayapaan sa bahay. Sa mga unang taon bilang manugang, sinikap ko ang lahat. Nagtatrabaho ako buong araw, ngunit tuwing umaga ay maaga akong bumabangon para maghanda ng almusal at ayusin ang bahay bago umalis. Sa hapon, gaano man ako kapagod, pumapasok ako sa kusina. Tuwing weekend, naglalaba ako, naglilinis, at nag-oorganisa ng bawat sulok. Hindi ko kailanman itinuring ang mga gawain sa bahay bilang mababa o pasanin dahil naniniwala ako na bilang asawa at manugang, ang pag-ambag sa tahanan ay tama. Gayunpaman, para kay Aling Nena, hindi kailanman sapat ang aking mga pagsisikap. Isang araw, maalat ang sabaw. Sa isa pang araw, masyadong magarbo ang vase ng bulaklak. Isang buwan, binigyan ko siya ng mamahaling bitamina at siya, pagkatapos suriin ang mga ito, ay nagsabi. Ang mga manugang ngayon ay marunong lang gumastos ng pera. Akala nila, sa isang maliit na regalo, ay natupad na nila ang kanilang tungkulin. Ngumiti lang ako, kahit na masakit sa loob. Naisip ko na mahirap lang talaga ang ugali niya. At sa paglipas ng panahon, kung magpapatuloy akong maging mabait, balang araw ay pahahalagahan niya ako. Naaalala ko ang isang panahon, kung saan umangat ang aking karera, dahil sa aking karanasan, at pagiging meticulous. Naging matatag at malaki ang aking kita kaysa kay Mang Jose. Hindi ko kailanman ginamit iyon upang makipagkumpetensya sa kanya o maliitin siya. Sa kabaliktaran, palagi akong naging diskreto, upang hindi masaktan ang kanyang pagkalalaki. Ang aking sahod at mga bonus ay lihim kong inilaan sa mga gastusin ng pamilya, mas malaki ang ambag ng hindi nagmamalaki. Maging ang mortgage ng bahay na pinaninirahan naming lahat, ay pangunahing ako ang nagbabayad. Nang kami ay magpakasal, mayroon pa ring pending na mortgage ang bahay. Sa mga buwan na hindi maganda ang takbo ng negosyo ni Mang Jose, ginagamit ko ang aking pera upang bayaran ang monthly amortization. Hindi kami kailanman nahuli sa pagbabayad. Hindi namin kailanman hinayaan na tawagan kami ng bangko. Hindi ko kailanman binanggit ito kay Aling Nena o kay Aling Sol. Natatakot ako na kung gagawin ko iyon, akusahan nila ako ng pagmamayabang o panunumbat sa aking ambag. Maraming gabi, bago matulog, sinasabi ko sa sarili ko na ganito dapat ang buhay ko. Hindi ko kailangan na may magpasalamat sa akin, kailangan lang na pahalagahan nila ang aking pagsisikap. Naively, naniniwala ako na ang katapatan ay sinasagot ng katapatan, at ang kabutihan, sa lalong madaling panahon, ay kikilalanin. Hindi ko akalain na may mga tao na kung gaano ka magbigay, lalo nilang ipinagpapalagay ang iyong kabaitan, at may mga tahanan kung gaano ka magsumikap na itayo ang mga ito. Kapag gumuho, ang unang dudurog sa iyo ay ang tiwala na ibinigay mo sa kanila. Sa mga unang taon ng kasal, sa kabila ng pagkakaroon ng mahirap na biyenan at mapangahas na hipag, inaliw ko ang sarili ko sa pag-iisip na kung kami ng asawa ko ay nagkakaisa, lahat ng iba pa ay malalampasan. Ngunit sa buhay mag-asawa, ang pinakakatakot ay hindi isang malaking away, kundi ang pakiramdam na ang taong katabi mo sa pagtulog ay dahan-dahang nagbabago. Araw-araw, hanggang isang araw, ay mapagtanto mong hindi na siya ang iyong asawa. Sa bandang 8 taon ng aming kasal, napansin kong nagbago na si Mang Jose. Sa simula, maliliit na bagay lang. Umuuwi siya ng mas gabi, isang araw dahil sa meeting sa mga kliyente, sa iba naman ay dinner sa mga kasosyo. Bilang accountant, sanay ako na magmasid sa mga pattern. Ang dating 1 o 2 beses sa isang linggo, ay naging dahilan na halos tuwing gabi. Minsan, handa na ang hapunan ng 6:30 p.m. Pero ng 8 p.m. ay wala pa rin siya. Nagte-text ako sa kanya, at matipid lang siyang sumasagot. Busy ako, kumain na kayo. Sinubukan kong isipin na ayos lang. Normal lang na ang isang lalaki na may negosyo
ay mas maraming pressure. Ngunit ang nagsimulang bumagabag sa akin ay hindi lang ang pag-uwi niya ng gabi, kundi ang parang nakadikit na ang cellphone sa kamay niya. Dati, iniiwan niya lang ito sa mesa at naliligo ng walang dalang cellphone. Pero simula noon, mula sa paggising hanggang sa pagtulog, hindi na niya inilalayo ang cellphone sa kanya. Dinala niya ito sa banyo, at sa gabi ay inilalagay niya ito nang nakaharap sa ilalim ng unan. Isang beses, nang kunin ko ito para linisin ang screen, agad niya itong inagaw mula sa akin nang may pilit na ngiti sa labi. Huwag mong hawakan ang cellphone ko sa trabaho. Baka mabura mo ang isang mahalagang mensahe. Pinalitan pa niya ang password. Dati, alam ko iyon, hindi para manmanan siya, kundi para kung may mangyari. Pero simula ng araw na iyon, pinalitan niya ito nang walang sabi-sabi. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ko. Isang bagay na hindi ko malunok o mailabas. At pagkatapos, isang araw, ang pinakakinakatakutan ko ay nagkatotoo. Kahit sandali lang, nagpapalit si Mang Jose ng damit para lumabas. Ang kanyang cellphone sa mesa ng kusina ay umilaw sa pagdating ng isang mensahe. Hindi ko intensyon na tingnan, pero masyadong malinaw ang text. Ang nagpadala ay si Lucia at ang mensahe ay 3 salita lang. I miss you. Nanginginig ako. Ang sandok na hawak ko ay biglang bumigat. Naramdaman ko ang sakit sa puso. Isang totoo at matalim na sakit. Hindi ito sakit dahil sa gulat, kundi dahil ang lahat ng kasinungalingan na sinasabi ko sa sarili ko ay biglang bumuo ng isang malinaw at hindi maikakailang larawan. Tamang-tama, lumabas si Mang Jose mula sa kwarto. Nang makita niya ako sa tabi ng mesa, sinunggaban niya ang cellphone at kinuha ito ng halos marahas. Tiningnan ko siya sa mata at mahinahon kong tinanong, "Sino si Lucia?" Isang tanong lang, pero nag-react si Mang Jose na parang ininsulto ko siya. Lumungkot ang kanyang mukha at naging matalas ang tono niya. Kaopisina lang. Huwag kang mag-imagine ng kung ano-ano. Mag-imagine ng kung ano-ano. Naramdaman ko ang halong kahihiyan at lamig. Kung kaopisina lang. Bakit ganoon ang reaksyon? Bakit pinalitan ng password? Bakit inagaw ang cellphone, na parang may itinatagong ebidensya ng krimen? Pero hindi na ako nakipagtalo. Tumalikod ako ng tahimik dahil naintindihan ko na sa sandaling iyon, anumang tanong ay walang saysay. Ang gustong magsinungaling ay palaging makakahanap ng dahilan. Simula ng araw na iyon, lalo pang lumayo si Mang Jose. Hindi na siya umupo para kumain kasama ako tulad ng dati. Kung ginagawa niya, mabilis siyang kumakain at umaalis. Kung tinatanong ko siya, sinasagot niya ako ng iisang salita. Kung kinekwento ko sa kanya ang tungkol sa trabaho, sa grocery, o sa mga bills, bumubulong lang siya ng aha bilang pagpapanggap. May mga gabi na magkaharap kami. Naramdaman ko na mas malaki ang distansya sa pagitan namin kaysa sa isang estranghero sa kalye. Ang bahay ay pareho. Ang hapagkainan ay pareho. Ngunit ang kapaligiran ng pamilya ay lumamig ng hindi ko namalayan. Nagsimula ring umasal ng kakaiba ang aking biyenan. Hindi na niya ako diretsyong pinupuna, kundi tinitingnan niya ako ng pasulyap, ngiti na may halong paghamak, at mga komentong may dalawang kahulugan. Isang araw, habang tinitingnan niya ako mula ulo hanggang paa, bigla niyang sinabi, na parang walang ibig sabihin. Ang babaeng hindi marunong magpanatili ng kanyang asawa ay walang masisisi. Narinig ko iyon at naramdaman ko ang lamig, pero kinaya ko. Wala pa akong malinaw na ebidensya, at ayoko nang gumawa ng eskandalo. Dahil lang sa hinala, hanggang isang tanghali ay umuwi ako mula sa trabaho ng mas maaga kaysa sa dati dahil nagkaroon ng brownout ang kumpanya. Pagpasok ko sa kusina, narinig ko si Aling Nena at Aling Sol na nag-uusap sa loob. Malamang ay hindi nila alam na nakauwi na ako, kaya't nag-uusap sila ng walang pag-aalinlangan. Ang boses ni Aling Nena ay tunog masaya. Nakahanap na ng iba ang anak ko. Hindi na magtatagal at sisipain na ito. Napatayo ako sa pintuan ng kusina, nanginginig ang kamay na may hawak na susi. Naramdaman ko ang init na umakyat sa aking katawan, at pagkatapos ay isang nagyayelong lamig. Kaya hindi lang pala ito hinala ko, alam pala ng biyenan ko. At hindi para pigilan ang anak niya o kaawaan ako, kundi para umupo at hintayin ang araw na palayasin ako sa bahay na parang nanonood ng isang dula. Hindi ako pumasok, tumalikod ako ng tahimik. Nagpapanggap na walang narinig. Pero simula ng sandaling iyon, ang puso ko ay parang may mabigat na tingga. Alam kong may bumubulok sa ilalim ng aking mga paa, ngunit hindi pa ito tuluyang bumagsak,
at ang pagkakataon na makita ang lahat ng personal ay dumating. Isang gabi, sinabi ni Mang Jose sa akin na kailangan niyang bumiyahe para sa trabaho ng 3 araw, kasama ang kumpanya. Ang boses niya ay walang pakialam, tulad ng dati. Mabilis siyang nag-impake. Pinapaalalahanan ako na huwag siyang tawagan ng gabi dahil kasama niya ang kanyang boss at magiging abala. Kung dati, siguro pinaniwalaan ko siya. Ngunit pagkatapos ng lahat ng nakita ko, hindi ko na kayang lokohin ang sarili ko. Kinabukasan, sa dahilan na may nakalimutang detalye ang aking asawa, tinawagan ko ang hotel, kung saan karaniwang naninirahan ang mga empleyado ng kanyang kumpanya. Binigay ko ang pangalan ni Mang Jose, ang petsa ng pagdating, at binanggit na karaniwan silang gumagawa ng group reservations. Ang tao sa kabilang linya ay sinuri ang impormasyon at magalang na sumagot. Paumanhin po, Ginang, ngunit wala po kaming bisita sa aming listahan. Nanahimik ako. Pinisilang telepono ng napakalakas na nangalay ang mga daliri ko. Tinanong ko ulit at pareho ang sagot. Walang Mang Jose, walang business trip. Sa sandaling iyon, hindi ko na kayang lokohin ang sarili ko. May ibang babae ang asawa ko. Ang hindi ko lang alam ay kung kailan pa niya ako niloloko, at kung gaano nakalayo ang narating niya. Ang totoo, simula nang tawagan ko ang hotel, at hindi ko nahanap ang pangalan niya, alam na ng puso ko ang sagot. Ngunit kakaiba ang mga tao, kahit alam nating masakit ang isang bagay, sinusubukan nating ipagpaliban ito, na parang ang paniniwala dito kinabukasan, ay mas hindi masakit. Hindi ako agad gumawa ng eksena. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho, pagluluto, at paglilinis na parang walang nangyari. Ngunit simula ng sandaling iyon, naramdaman ko ang isang nagbabagang apoy sa loob ko na hindi sumasabog, ngunit hindi rin namamatay. At ang araw na nakita ko ang lahat ng personal ay dumating. Mas maaga natapos ang trabaho ng kumpanya kaysa sa inaasahan. Hindi pa lubos na gabi. Ang mga kalsada ay nabahiran ng sikat ng araw sa paglubog at siksikan ang trapiko. Dahan-dahan akong nagmamaneho sa isang sentrong lugar, nang bigla kong nakita ang kotse ni Mang Jose, na nakaparada sa harap ng isang salaming coffee shop. Agad kong nakilala ang plaka, ang kulay ng kotse, at ang maliit na anting-anting na nakasabit sa salamin, na ako mismo ang nagbigay sa kanya. Walang duda. Sa sandaling iyon, sinubukan kong sabihin sa sarili ko, na baka may kausap siyang kliyente, ngunit nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko, na maging ang mga kamay ko ay nanginginig sa manibela. Nagpark ako sa kabilang bangketa, at nanatili akong tahimik ng ilang segundo, bago ako naglakas loob na tumingin sa salamin, at doon ko nakita. Hindi nag-iisa, si Mang Jose. Sa harap niya ay isang dalagitang may kulot na buhok, isang light dress, at may pulang lipstick, isang napakabatang mukha. Kalaunan nalaman kong ang pangalan niya ay Lucia. Sa sandaling iyon, sa pamamagitan ng salamin, nakita ko lang kung paano yumuko si Mang Jose at ngumiti sa kanya. Isang ngiti na matagal ko nang hindi nakikita sa mukha ng aking asawa. Hindi ito ngiti ng social commitment, o ang pilit ng ngiti na ibinibigay niya sa akin sa bahay. Ito ay isang malambing na ngiti, magiliw, na may bahid ng pagmamahal at pag-aalaga. Sa isang pagkakataon, inayos ni Lucia ang collar ng kanyang damit. Hindi siya lumayo, bagkus ay hinawakan niya ang kamay nito. Ang kanilang mga kamay ay naghawakan ng may naturalesa at pagiging pamilyar na nagpapakita na hindi lang sila simpleng kakilala. Sa labas, naramdaman ko na parang may bumubulunan sa akin. Talagang kinapos ako ng hininga. Ang lahat ng aking hinala, ang aking mga intuisyon, lahat ng sinubukan kong pigilan sa loob ng maraming buwan, ay nagkatotoo sa harap ng aking mga mata, ng malinaw at hindi maikakaila. Naisip ko na papasok ako ng galit na galit. Naisip ko na kung sakaling mahuli ko siya, hihingan ko siya ng paliwanag. Ibubulagta ko ang mesa, at ipapaalam ko sa lahat kung anong klasing tao sila. Ngunit hindi. Sa sandaling iyon, wala akong ginawa. Nanatili lang akong nakatitig ng ilang segundo pa, sapat na upang hindi na ako makapagloko sa sarili ko, at pagkatapos ay tumalikod ako at umalis. Ang aking mga hakbang ay parehong magaan at mabigat. Hindi ako umiyak sa kalye. Marahil ay napakalaki ng sakit kaya walang oras para lumabas ang mga luha. Nagmaneho ako pauwi na parang robot. Sa buong biyahe, iisa lang ang tanong na umiikot sa isip ko. Ilang taon na akong nabuhay, kasama ang lalaking ito, nang hindi talaga alam kung sino siya. Nang gabing iyon, napakagabi na, nang dumating si Mang Jose. Nang pumasok siya, nakaupo ako sa sala ng madilim, na may maliit na lampara lang na nakasindi sa isang sulok. Mukhang nagulat siya nang makita akong gising.
Ngunit ang mas nakakainis sa akin ay ang pabango ng babae na nanggagaling sa kanya. Hindi ito malakas na amoy, ngunit malinaw at hindi maikakaila. Isang matamis at kakaibang amoy na hindi sa akin. Habang naghuhubad siya ng sapatos, nagtanong siya ng walang pakialam, "Hindi ka pa ba natutulog?" Direkta ko siyang tiningnan, nang walang paligoy-ligoy, nang walang mapanuksong tanong. Wala na akong lakas para magpatuloy sa pagganap ng papel ng pasyente na asawa. Direkta ako. "May iba ka, di ba?" Huminto si Mang Jose ng matalim. Sandali lang iyon, pero nakita ko. Nananatili siyang tahimik. Hindi agad tinatanggi tulad ng mga nakaraang beses. Hindi nagagalit, at inakusahan akong nag-i-imagine ng mga bagay. Nanatili siyang tahimik ng ilang segundo. Sapat na para malaman ko na alam niyang alam ko ang lahat. Pagkatapos, tinaas niya ang tingin ng may malupit na lamig sa boses. "Oo, ano ngayon?" Handa ako sa maraming reaksyon. Pagtanggi, galit, pag-iwas, palusot, ngunit hindi ko inasahan. Naaaminin niya ito, nang napakagaan. 3 salita lang. "Oo, ano ngayon?" Na parang ang 10 taon ng kasal ay walang halaga kahit isang kibit balikat. Na parang ang taong nasa harap niya ay hindi ang kanyang asawa, kundi isang abala. Napatayo ako sa gitna ng sala. Ang lahat sa paligid ko ay parang naglaho. Umalingaw-ngaw ang mga tainga ko. Hindi ko maalala kung ano pa ang tinanong ko. Basta't tiningnan ako ni Mang Jose ng may tingin ng pagkainip at idinagdag, "Huwag kang gumawa ng eksena." Napatawa ako ng walang tunog. Siya ang nangaliwa. Siya ang nagtaksil sa akin. At sa huli, ako ang nakatanggap ng babala na huwag gumawa ng eksena. Ngunit ang masakit sa lahat ay ang reaksyon ng aking biyenan. Malamang ay narinig niya ang tensyon sa aming mga boses. Lumabas si Aling Nena mula sa kanyang kwarto kasama si Aling Sol na sumusunod sa kanya. Ayoko nang magkunwari, kaya't sinabi ko sa harap nila. Kakatapos ko lang tanungin si Mang Jose, at inamin niya na may iba siya. Naaalala ko ng perpekto na sa sandaling iyon. Mayroon pa akong kaunting pag-asa na kahit ang biyenan ko ay isa sa alang-alang na mali ang nangyari, na mahihiya siya sa kanyang anak. Ngunit hindi, ngumiti lang si Aling Nena, nang may paghamak, ngiti ng isang nakarinig ng isang bagay, na hindi niya pakialam, at sinabi ng walang pakialam. Lahat ng lalaki ay pare-pareho. Kung hindi mo kayang panatilihin ang iyong asawa, kasalanan mo. Bumaling ako upang tingnan siya. Naramdaman ko ang lamig na dumaloy sa aking dugo. Bago pa ako makasagot, sumabat si Aling Sol, nang may karaniwan niyang kapaitan. "Hindi ka na bata. Normal lang na maghanap ng iba ang kuya ko. Ang pagkakaiba ng isang babae, at iba pa, ay kung marunong siyang magpanatili ng kanyang asawa o hindi." Ang dalawang pangungusap na iyon ay parang dalawang sampal sa mukha. Hindi masakit kaysa doon. Ang sampal ay masakit sa balat. Ngunit ang mga salitang iyon ay sumira sa pagkalalaki ng isang babae na nagsumikap na maging disente, na magtiis, at napanatilihin ang bahay na iyon sa loob ng maraming taon. Doon ko naintindihan, nang lubusan na hindi lang si Mang Jose ang nagtaksil sa akin, ang buong pamilya ay matagal nang nasa panig niya. Alam nila, tinatanggap nila, at itinuturing pa nga nilang normal. Kasalanan ko, isang palusot para lalo akong lumubog. Nakatayo, sa gitna ng sala ng sarili kong bahay. Naramdaman ko ang pagiging estranghero. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, nang gabing iyon ay hindi ako nagdesisyon na maghiwalay. Hindi dahil mahal ko pa rin si Mang Jose, kundi dahil may iba pang nasa isip ko. Isang bagay na mas seryoso kaysa sa kanyang pagtataksil. At iyon ang nagtulak sa sitwasyon sa isang punto ng walang pagbabalik. Pagkatapos ng gabing kinaharap ko ang pagtataksil ni Mang Jose, wala na akong lakas na makipagtalo pa. Nagpatuloy ang buhay sa bahay na parang walang nangyari. Ngunit naramdaman ko ang mabigat na tinik sa aking dibdib. Hindi ako makakain ng maayos. Hindi makatulog ng maayos. Gumising ako sa umaga na pakiramdam ko ay pagod, na parang hindi ako nakatulog sa buong gabi. Sa simula, inakala kong dahil ito sa shock, ngunit hindi nawala ang pagod. Kumapit ito sa akin araw-araw ng tahimik at patuloy. Minsan sa umaga, pagbangon ko mula sa kama, nakaramdam ako ng pagkahilo. Lumakad ako ng ilang hakbang, at bumilis ang tibok ng puso ko. Nanginginig ang mga binti ko. Isang araw sa opisina, nakaramdam ako ng matinding sakit ng ulo. Lumabo ang paningin ko, at kailangan akong tulungan ng isang kasamahan upang makapunta sa pahingahan. Pinayuhan ako ng lahat na pumunta sa doktor, ngunit binaliwala ko ito. Iniisip na ito ay nervous exhaustion dahil sa stress ng mga nakaraang buwan,
Hanggang isang araw, habang naghuhugas ako ng pinggan, nakaramdam ako ng kakaibang sakit sa tiyan. Hindi ito ang karaniwang sakit ng tiyan, kundi isang mapurol, malalim, at napakairitang sakit. Kailangan kong kumapit sa lababo para hindi matumba. Isang malamig na pawis ang dumaloy sa batok ko. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng totoong takot. Kinabukasan, humingi ako ng day off sa trabaho upang pumunta sa doktor. Hindi ko sinabi kay Mang Jose o sa aking biyenan. Sumakay ako ng taxi at pumunta sa ospital mag-isa. Dala ang mga resulta ng mga pagsusuri na taunang ginagawa ng kumpanya namin. Ang buong umaga ay sunod-sunod na paghihintay, pagsusuri, ultrasound, at pagkuha ng dugo. Nakaupo sa isang koridor na may puting dingding. Tiningnan ko ang mga tao na dumarating at umaalis na may kaba sa dibdib. Marahil kapag hindi mo alam kung ano ang naghihintay sa iyo, ang takot ay malabo, ngunit ang kalabuan na iyon mismo ang nagpapahirap dito. Sa hapon, tinawag ako ng doktor sa kanyang opisina. Siya ay isang lalaki na nasa edad na. May mabagal na boses at maingat na tingin. Sa pagkakita pa lang kung paano niya inilagay ang aking medical record sa mesa, naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Pinaupo niya ako, at pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, ay sinabi niya ng napakabagal, kailangan mong maging handa. Ang kasalukuyang resulta ay nagpapahiwatig ng cancer sa maagang yugto. Kailangan nating gumawa ng mas maraming pagsusuri upang matukoy ang tiyak na paggamot, ngunit malaki ang posibilidad na tama ang diagnosis. Hindi ko maalala kung gaano katagal ako doon nakaupo. Ang alam ko lang, sa sandaling iyon, ang lahat sa paligid ko ay parang lumayo. Ang tunog ng bentilador, ang kaluskos ng mga papel, ang mga yapak sa koridor, lahat ay nalunod sa isang makapal na ulap. Nakita ko ang mga labi ng doktor na gumagalaw, ngunit wala akong naintindihan. Cancer. Ang dalawang salitang iyon ay umiikot sa aking isip, na parang martilyo na bumubunggo sa aking sentido. Hindi ko kailanman inisip na maririnig ko ang pangungusap na iyon. Ako na patuloy na nagtatrabaho, nagluluto, naglilinis, at nagtitiis sa mga problema ng aking in-laws. Inisip ko na maaaring maging malupit sa akin ang buhay sa pag-ibig, sa isang despotikong biyenan, o sa mga problemang pinansyal. Ngunit hindi ko kailanman inisip na traido rin ako ng sarili kong katawan sa pinakamalalang panahon. Paglabas ko ng consultation room, nanghina ang mga binti ko. Kinailangan kong umupo sa isang bangko sa patio ng ospital ng matagal. May mga taong nagdaraan. May ambulansyang umaalingaw-ngaw sa malayo. Sumasala ang sikat ng araw sa hapon sa pagitan ng mga puno. Ang lahat ay nagpapatuloy sa normal na takbo, maliban sa aking buhay, nakakabagsak lang sa isang walang katapusang hukay. Nakaupo doon, niyakap ang aking medical record. Blanko ang isip ko, hindi makaiyak, at hindi alam kung sino ang tatawagan. Sa huli, naisip ko si Mang Jose. Sa huli, siya pa rin ang aking asawa, 10 taon ng kasal. Sa kabila ng kanyang pagtataksil at kalupitan, sa kaibuturan ng aking puso ay mayroon pa rin akong kaunting pag-asa na sa pagdinig ng balita ay lalambot siya, na ang natitirang bahagi ng pagkatao niya ay lilitaw. Hindi ko inaasahan na yayakapin niya ako, at iiyak kasama ako. Inaasahan ko lang na, sa pagpapakita ko sa kanya ng mga ulat, itatanong niya, ano ang sinabi ng doktor? Iyon lang. Nakarating ako sa bahay ng gabi. Nakaupo si Mang Jose sa sala, nakatutok sa cellphone. Nang makita ako, tinaas niya ang ulo niya saglit, at bumalik sa ginagawa niya. Ang kawalang malasakit na iyon ay sumakit sa akin, ngunit nanatili akong kalmado. Inilapag ko ang bag ko, inilabas ang mga ulat, at inilagay sa mesa. Sa tuyong boses, sinabi ko. Ngayon, nagpatingin ako sa doktor. Hindi agad sumagot si Mang Jose. Tiningnan niya ang mga papel. Pagkatapos ako na may pagkadismaya, na parang iniistorbo ko siya. Lumunok ako, at sinubukan kong magpatuloy. Sabi ng doktor, may cancer ako sa maagang yugto. Lumabas ang mga salita sa aking bibig, na parang sinasabi ng ibang tao. Tiningnan ko siya, naghihintay ng reaksyon, isang nakasimangot na mukha, isang tanong, kaunting pagkabigla, ngunit wala. Nananatiling tahimik si Mang Jose, na may nakakunot na mukha. Walang habag, walang takot, kundi isang malinaw na pagkadismaya, na parang may panibagong problema, na dumating sa kanya. Kinuha niya ang mga papel, tiningnan ang mga ito, at inilagay sa mesa.
Hindi niya ako tinanong kung kailan pa masakit, nanatili lang siyang tahimik. At ang katahimikan na iyon ay mas malamig pa kaysa sa anumang insulto. Ito ay parang isang pinto na biglang sumara sa aking mukha, hindi nag-iwan ng kahit anong siwang. Nang gabing iyon, hindi ko alam kung paano nalaman ng aking biyenan. Lumabas siya mula sa kanyang kwarto, at sa mataas na boses ay nagtanong, "Narinig ko na may cancer ka." Bago pa ako makasagot, hinampas niya ang mesa ng kanyang kamay. "Cancer. Sa bahay na ito. Hindi namin kayang tustusan ang sakit na iyan." Namanhid ako. Nananatiling walang ekspresyon ang mukha ni Mang Jose, habang lalo pang lumalakas ang loob ni Aling Nena, na parang nakahanap siya ng perpektong dahilan para tanggalin ang isang pabigat. "Maghiwalay na kayo ngayon. Huwag mong hayaang pasanin ng anak ko ang mga utang mo sa kalusugan. Sa bahay ko, ayoko nang may nagdadala ng sakit at malas." Bumaling ako upang tingnan si Mang Jose. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang ina. Kailangan lang niyang magsalita ng isang salita, gaano man kaliit, at lahat ay magiging iba. Ngunit wala siyang sinabi. Nananatili siyang tahimik, hinahayaan ng kanyang ina, napahiyain ang kanyang asawa, habang hawak ko ang mga medical reports na parang isang hatol ng kamatayan. Ang kanyang katahimikan ang pinakamalinaw na oo sa lahat. Tiningnan ko ang dalawang taong iyon, ang aking asawa at ang aking biyenan, at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang lahat ng napakalinaw. Sa loob ng 10 taon, nabuhay ako kasama ang mga taong mas walang pakiramdam kaysa sa sinumang estranghero. Ang isang estranghero, kapag nakakita ng may sakit, ay magtatanong man lang kung kumusta siya. Sila, sa kabaligtaran, ang una nilang naisip ay kung paano ako mapapaalis sa bahay sa lalong madaling panahon. Nakapagtataka, sa sandaling iyon ay hindi ako umiyak. Marahil ay nalampasan na ng sakit ang mga luha. Sa katahimikan, kinuha ko ang mga ulat at inilagay. Sa isip ko ay wala ng takot, kundi isang napakalinaw na ideya. Hindi na ako maaaring manatili dito, kahit isang minuto pa. Kailangan kong umalis. Ngunit bago ako magdesisyon sa susunod kong hakbang, iisa lang ang naisip ko, ang aking ina. Hindi ako pumunta sa bahay ng nanay ko ng gabing iyon. Nanatili akong nakaupo sa isang sulok ng pasilyo ng ospital ng matagal, na parang nawalan ako ng kaluluwa. Nang dumilim na lang, na may malamig na salita ng aking biyenan, at ang malupit na katahimikan ni Mang Jose na umaalingaw sa aking isip. At ang larawan ng papel ng diborsyo sa mesa. Doon ko naintindihan na wala akong ibang pagpipilian. Nang gabing iyon, bumalik ako sa bahay ng aking asawa sa huling pagkakataon. Hindi para magmakaawa o kumapit sa anuman, kundi para lang pumirma. Pagkatapos kong gawin iyon, inilagay ko ang ilang damit sa isang maleta. Inilagay ko ang mga medical reports at ang divorce agreement sa aking bag at lumabas ng pinto. Walang pumigil sa akin. Walang nagtanong sa akin kung saan ako pupunta sa gitna ng gabi. Nananatiling nakaupo si Aling Nena sa sofa, na may walang ekspresyon na mukha. Si Aling Sol, nakasandal sa frame ng pinto ng kanyang kwarto. Sinundan ako ng tingin na may ngiti ng kasiyahan, at si Mang Jose ay tumingin na lang sa ibang direksyon. Lumabas ako sa bahay na iyon nang walang patak ng luha. Hindi dahil malakas ako, kundi dahil sa sandaling iyon. Napakalalim ng sakit kaya wala nang saysay ang mga luha. Ang daan pa uwi sa bahay ng aking ina, sa kalagitnaan ng gabi, ay walang tao. Humampas ang hangin sa aking mukha. Sa taxi, niyakap ko ang aking bag na parang ito na lang ang natitira sa aking buhay. Sa loob ay mayroon lang ilang damit, ang diagnosis ng aking sakit, at isang bagong pirmadong divorce paper na sariwa pa ang tinta. Napakakaunting bagay, ngunit tila bumibigat na parang isang buong buhay. Ang bahay ng nanay ko ay nasa isang tahimik na eskinita. Nang kumatok ako sa pinto, agad itong binuksan ng nanay ko, si Aling Carmen, na parang hindi siya natutulog, o marahil ang intuition ng isang ina ang nagpuyat sa kanya buong gabi. Nang makita niya ang maputla kong mukha, ang gulo kong hitsura, at ang gusot na papel sa aking kamay, hindi niya ako inulan ng tanong, o nagsimulang sumigaw. Nanatili siyang tahimik ng sandali. Pinapasok niya ako. Isinara ang pinto, at sinabi ng mahina, "Umupo ka, anak. Uminom ka ng tubig." Habang may hininga, may solusyon. Ang mga salitang iyon ay nagpakabigat sa lalamunan ko. Mula nang matanggap ko ang diagnosis hanggang sa pinalayas ako sa bahay, iyon ang unang pangungusap na nagparamdam sa akin na isa pa rin akong tao, na mayroon akong lugar,
kung saan ako makakaupo at mararamdaman ang aking sakit. Kinuha ko ang baso, ngunit nanginginig ng husto ang mga kamay ko na natapon ang tubig. Umupo ang nanay ko sa harap ko ng walang pagmamadali. Nang walang paggulo, tiningnan lang niya ako ng may halong habag at katatagan sa kanyang mga mata. At doon ko ikinuwento ang lahat. Ikinuwento ko ang tungkol kay Mang Jose at sa ibang babae na nakita ko siya kasama si Lucia sa coffee shop. Na alam ng nanay niya at wala siyang pakialam. At pagkatapos ay ikinuwento ko ang tungkol sa gabing iyon. Kung paano ako umuwi na may diagnosis ng cancer at pinalayas ako sa pinto na parang isang lumang basura. Habang nagsasalita, nanginginig ang boses ko. Naisip kong iiyak ako, ngunit nanatili ang mga luha sa aking lalamunan. Tahimik lang na nakinig ang nanay ko. Nang matapos ako, bumuntong hininga siya at hinampas ang tasa sa mesa nang may matigas na mukha. Naisip kong yayakapin niya ako. Namumurahin niya si Mang Jose at ang kanyang pamilya, ngunit hindi. Nagtanong lang siya ng mabagal ngunit matalas. At ang mga papel ng mortgage ng bahay, ang mga resibo ng bangko, sino ang may hawak ngayon? Agad kong tinaas ang ulo ko. Ang kanyang tanong ay parang isang balde ng malamig na tubig. Dahil totoo, sa nakaraang 2 taon, ang lahat ng pamamahala ng mortgage ng bahay ay nasa aking mga kamay. Si Mang Jose ay co-owner, ngunit simula nang magsimula ang problema, ako ang nagkalkula, ako ang nakakakuha ng pera, ako ang nakikipag-ugnayan sa bangko, ako ang humihingi ng extension, at ako ang gumagawa ng lahat upang matakpan ang mga butas. 2 taon na ang nakalipas, sumali si Mang Jose sa stock market sa payo ng ilang kaibigan. Sa simula, kumita siya ng kaunting pera at inakala niyang henyo siya sa pananalapi. Nagsimula siyang humingi ng utang para mamuhunan pa, ngunit nang bumagsak ang merkado, nawala ang lahat. Ang mga ipon, ang hiniram na pera, lahat. Naaalala ko ng perpekto ang gabing umupo siya sa sahig, maputla na parang kandila. Sinasabi sa akin na kung hindi siya makakakuha ng pera para takpan ang mga pagkalugi, tapos na siya. Umiiyak si Aling Nena. Hinampas ang kanyang dibdib. At nagmakaawa sa akin. Iligtas mo ang asawa mo, anak. Kung hindi magtutulungan ang mag-asawa sa ganitong pagkakataon, kailan pa? At ako, nagtiimbagang, pumayag na i-mortgage ang bahay para takpan ang kapahamakan. Ginamit ko ang aking mga ipon, ang aking mga bonus, at lihim ko pang ibinenta ang aking mga alahas sa kasal. Pinuyat ko ang mga gabi sa pagkalkula ng mga bayarin, nakikipag-ugnayan upang hindi mawala ang bahay. Sa harap ng mga tao, ang pamilya ng aking asawa ay nagpasalamat sa akin ng mababaw, ngunit sa loob, ipinagpapalagay nilang obligasyon ko iyon. Nang marinig ito, mahigpit na huminga ang nanay ko, at sinabi, malinaw. Hindi ka nila itinaboy, dahil hindi ka na nila mahal. Iniisip nilang kaya ka nilang tanggalin, ngunit panatilihin ang marunong mag-manage ng utang, ang marunong kumuha ng pera. Nanatili akong tahimik, naramdaman ang matinding kapaitan. Habang lalo kong iniisip, mas tama ang nanay ko. Para sa kanila, ako ay isang bagay na kapwa kapakipakinabang, at kasuklam-suklam. Nang ako ay malusog, ginagamit nila ako, para pasanin ang lahat. Nang ako ay magkasakit, gusto nilang tanggalin ako, na parang isang patay na bigat. Ngunit sa loob, iniisip pa rin nila na dahil sa kahihiyan, sa kahinaan, o sa isang bahagi ng nakaraan, patuloy akong tutulong sa kanila sa anino. Tinitigan ako ng nanay ko at sa mas malalim na boses ay sinabi, huwag kang gumawa ng eskandalo. Huwag mong ipakita ang lahat ng iyong cards ngayon. Sa sandaling ito, mahalaga na isipin nilang mahina ka, na sumuko ka na wala kang mapuntahan. Kapag binaba nila ang kanilang bantay, sila mismo ang kakaladkad sa kanilang sarili sa bangin. Tahimik kong pinakinggan ang bawat salita. Nagpatuloy siya ng matatag. Una, gumawa ka ng kopya ng lahat, ng mga papel ng utang, ng mga resibo, ng mga mensahe, kung saan kanya pinakiusapan ng pera, ng mga pagkakataong pinilit ka ng nanay niya na bayaran ng interes. Itago mo lahat. Huwag kang makipagtalo. Huwag kang umiyak. Itigil mo lang ang iyong suporta sa tamang panahon. Ang mga taong tulad nila, nang walang taga-suporta, ay masisira sa kanilang sarili. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon simula nang umalis ako sa bahay ng aking asawa, tumigil ako sa pakiramdam na isang babaeng pinagtaksilan. Inabandona at pinipilit ng sakit, nagsimula akong makakita ng isang bagay ng malinaw. Hindi pa tapos ang laban na ito, nagbago lang ng direksyon. Kinabukasan, nagising ako ng napakagaang sa bahay ng nanay ko.
Sa totoo lang, halos hindi ako nakatulog. Nakahiga lang ako sa kama ng aking kabataan. Dilat ang mga mata. Nakikinig sa tunog ng orasan at sa mahinahong galaw ng nanay ko sa katabing kwarto. Pagod na pagod ako. Mabigat ang ulo ko. Ngunit ang isip ko ay kakatuwang malinaw. Marahil kapag ang isang tao ay nasa ilalim na ng lahat, hindi na siya makakapiling maging mahina. Kinuha ko ang cellphone, at pagkatapos ng matagal na pagtingin sa pangalan ni Mang Jose sa screen, nagpadala ako sa kanya ng isang mensahe na kasing ikli hanggat maaari. Pumirma na ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naguguluhin ang pamilya mo. Sinulat ko ito ng sadyang may tonong pagod at pagsuko. Gusto kong maniwala siya na lubog na ako. Na tinanggap ko na ang aking kapalaran at wala na akong lakas para lumaban pa. Sa totoo lang, wala pang isang minuto pagkatapos, sumagot si Mang Jose. Magpahinga ka. Kung kailangan mo ng pera para sa treatment, titingnan ko kung anong magagawa ko. Binasa ko ang mensahe at tumawa ako. Isang tahimik at mapait na tawa. Ang lalaking nanatiling walang pakiramdam, habang pinalalayas ng kanyang ina, ang kanyang may sakit na asawa, ngayon ay nagpapanggap na mabait. Ang maawain na asawa. Ang pekeng pag-aalala na iyon ay mas nakakadiri kaysa sa kanyang lamig. Ngunit wala akong sinabi. Sumagot lang ako ng isang salita. Sige, isang salita lang, sapat na para isipin niya na lumambot ako, sapat na para maniwala ang buong pamilya niya na hindi na ako banta. Ang kailangan ko sa sandaling iyon ay hindi ang manalo sa isang argumento sa mensahe, kundi ang maging kampante sila. Samantala, sinimulan kong gawin ang eksakto na ipinayo sa akin ng nanay ko. Sa pamamagitan ng isang kakilala na nagtatrabaho sa bangko, nalaman ko na ang mortgage loan ng aming bahay ay ilang linggo na lang bago ang petsa ng restructuration nito. Kung walang idinagdag na liquidity, ang case ay mapupunta sa isang kategorya ng mas mataas na risk na utang. Simula doon, hindi na ito usapin ng paghingi ng maliliit na extension. Kapag nagbago ang kategorya ng utang, mabilis, malamig, at mahigpit na kumilos ang bangko ayon sa protocol. Alam ko ito ng mas mahusay kaysa sa iba. Sa loob ng 2 taon, tuwing papalapit ang isang deadline, ako ang nakikipag-usap sa bangko, nagpapakita ng mga planong pambayad, nangangalap ng mga statement, tumatawag sa kung saan-saan para makakuha ng advances, at nagtatagal ng oras sa pagpapaliwanag kung bakit kailangan namin ng mas maraming oras. Si Mang Jose ay marunong lang pumirma at mangako at hayaan akong bahala sa lahat. Sa pagkakataong ito, ganap kong inalis ang aking suporta. Hindi ko tinawagan ang mga dating kliyente na, dahil sa pagpapahalaga nila sa akin, ay nagbigay sa akin ng maliliit na halaga para takpan ng interes. Tumigil ako sa pakikipag-ugnayan sa mga kakilala na tumulong sa akin na makakuha ng short-term money at ang pinakamahalaga, hindi ko kailanman sila pinapaalalahanan kahit minsan kung gaano kalapit ang deadline. Ang lahat ng ginawa ko ay tahimik. Wala akong sinabotahe. Wala akong ginawang bitag. Tumigil lang ako sa pagiging haligi na sumusuporta sa kanila. Samantala, ang aking biyenan ay naniniwala na nakawala na sila sa malaking pasanin. Tinawagan ako ng isang kapitbahay sa aming dating kapitbahayan nang may tonong pagkadismaya para ikuwento na ipinagkakalat ni Aling Nena. Na sa wakas ay nakawala na siya sa may sakit na babae. At ngayon ay nakahinga na sila sa kanilang bahay. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, wala na akong naramdamang sakit, kundi isang mapait na ironya. Hindi niya alam na ang tunay na pasanin ay hindi ako. Ang tunay na pasanin ay nasa isang folder, sa inbox ng bangko, sa bawat pangako ng pagbabayad, na ako mismo ang gumawa, nang nagpupuyat ako gabi-gabi. Ang taong itinuring niyang malas sa kanyang bahay ay, sa katunayan, ang tanging pumigil sa bahay na iyon na gumuho, si Mang Jose. Sa kanyang bahagi, ay lalo pang nagpakita ng kanyang kahangalan. Hindi ko alam kung dahil iniisip niya na sumuko na ako, o dahil nabulagan siya ng kanyang bagong kalayaan, ngunit nagsimula siyang lumabas ng hayagan kasama si Lucia. Nagsasama sila sa pamimili, sa pagkain sa labas, at nag-upload si Lucia ng mga larawan sa social media na may mga corny na caption tulad ng, "Kapag nahanap mo ang tamang tao, nagiging payapa ang buhay." Nakita ko ang mga bagay na iyon, at wala na akong naramdamang selos. Naawa lang ako sa katangahan ni Mang Jose. Isang lalaki na nasa bingit ng bangin, may utang hanggang leeg, isang bangko na nagbabanta, at isang pamilya na walang alam. At siya ay patuloy na naglalaro, bilang isang madamdaming mangingibig. Marahil ang mga taong tulad niya, kahit na bumubukas ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, ay patuloy na naniniwala
na nakatayo sila sa matatag na lupa. Ang nanay ko, nang makita akong kalmado, ay tumango. Iyan ang tama. Ngayon hindi ang oras para gumawa ng eksena ng selos. Ang isang matalinong babae ay hinahayaan ng kanyang kaaway na maniwala na nanalo siya at pagkatapos ay pinapanood kung paano siya madapa. Sinalita ko lang ang kanyang mga salita. Ilang araw pagkatapos, tinawagan ako ni Mang Jose. Ang tono niya ay mas malambot kaysa sa karaniwan. Ang lambing na iyon, na nagpapahiwatig na may kailangan siya. Uy, yung mga papel sa bangko na hawak mo, pwede mo bang ipadala sa akin? Hindi ko mahanap. Nang marinig ko ang kanyang boses, alam kong nakagat na ang isda sa pain. Marahil ay sinimulan na niyang suriin ang mga dokumento upang harapin ang mga bagay na hindi niya kailanman pinagkaabalahan. At napagtanto niya na ang bakante na naiwan ko ay hindi kasing liit ng iniisip niya. Sinadya kong manahimik ng ilang segundo. At pagkatapos ay sumagot ako sa mahinang boses. Nasa ospital ako para sa check-up. Pagod na pagod ako. Kung mga papel mo yan, ikaw ang maghanap. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya, at pagkatapos ay tuluyang nagbago ang tono ni Mang Jose. Nawala ang kabaitan. Huwag mo akong pahirapan ngayon. Mapait akong ngumiti. Ngayon niya lang naintindihan kung ano ang magkaroon ng mahirap na sitwasyon. Umayos ako ng upo, at sinabi ng napakabagal. Nang hawak ko ang diagnosis ng cancer, hindi mo rin ako pinahirapan. At ibinaba ko ang telepono. Alam kong hindi sapat ang suntok na iyon para magpanik sila. Ngunit alam ko rin na simula sa sandaling iyon, magsisimulang maramdaman ng aking biyena na may hindi tama. At kapag ang mga tao ay nakaramdam ng kawalan ng katiyakan, ang pinakamaliit na ingay ay nakakagulat sa kanila. Naisip ko na pagkatapos ng tawag na iyon, susubukan ni Mang Jose na panatilihin ang fasad ng ilang araw pa. Ngunit lumalabas na kapag ang mga tao ay desperado, napakahina ng pagkalalaki. 3 araw pagkatapos ay dumating sila sa bahay ng nanay ko. Halos tanghali na. Nasa kusina ako. Tinutulungan ang nanay ko na maglinis ng gulay. Nang marinig ko ang ingay ng pagkaladkad ng paa sa patio, na sinundan ng matinis na boses ni Aling Nena, sumisigaw mula sa pinto, napakalakas na tiyak na narinig ng lahat ng kapitbahay. Napakawalang hiya ng anak mo. Malapit nang maghiwalay, at hawak pa ang mga papel para pahirapan ang anak ko. Bago pa ako makatayo, lumabas ang nanay ko. Hindi siya mukhang kinakabahan o natatakot. Lumabas siya sa pintuan at tumayo doon. Hindi sila inanyayahan pumasok. Hindi sila inalok ng upuan. Tinitigan lang sila ng may ganap na lamig. Nakasuot si Aling Nena ng isang makulay na floral dress at napakakapal ng makeup na parang handang-handa siyang gumawa ng eksena. Sa tabi niya, nakasimangot si Mang Jose. Ngunit sinubukan niyang panatilihin ang kanyang sarili. At si Aling Sol, nakalagay ang mga kamay sa kanyang balakang, tumitingin sa paligid na parang gusto niyang malaman ng buong kapitbahayan na naroroon sila. Ang nanay ko ang unang nagsalita sa kalmadong boses, ngunit matatag tulad ng bakal. Sa bahay ko, hindi welcome ang mga taong kahapon, ay nagtaboy sa anak ko, dahil sa takot na mamatay siya. At dumihan ang kanilang mga gamit, at ngayon ay humihingi ng pabor. Nawala ang pagkalalaki ni Aling Nena, ngunit ang mga taong tulad niya, kung gaano sila kakuyog, lalo silang sumisigaw. Tinaas niya ang kanyang baba at sinabi, "Paano ko pinalaki ang aking manugang? Problema ko iyon. Huwag kang makialam." Humalakhak ang nanay ko ng tuyo, ang tawa ng isang taong nakakakilala ng labis sa kanyang kausap. Simula nang ihagis mo ang mga papel ng diborsyo sa mukha niya, hindi na siya ang manugang mo. Ano ang karapatan mong sumigaw dito? Nakinig ako mula sa loob at naramdaman ko ang paggaan ng aking kalooban. Lumabas na ang pagkakaroon ng isang magtatanggol sa iyo, na magbibigay boses sa iyong kahihiyan, ay kapwa masakit at nakapagpapagaan. Ngunit hindi ako lumabas. Gusto kong makita kung hanggang saan aabot ang kawalang hiyaan ng aking biyenan. Tulad ng inaasahan, nang makita na hindi niya kaya ang nanay ko, nagbago ng taktika si Mang Jose. Humakbang siya pasulong at tumingin sa loob ng bahay. Tinawag ako. "Elena, kailangan ko ang mga papel ng utang at ang kalendaryo ng mga meeting sa bangko. Ibigay mo sa akin, please. Huwag nating paghaluin ang mga bagay." Pinunasan ko ang aking mga kamay sa apron at dahan-dahang lumabas. Hindi ako tumayo sa tabi ng nanay ko o nagtago sa likod niya. Lumabas ako sa pintuan at direktang tiningnan ang mukha ng lalaking pinagsamahan ko ng 10 taon at tinanong ko ng napakabagal.
Nang nanatili kang tahimik habang sinasabi ng nanay mo na umalis ako, naisip mo ba na darating ang araw na kakailanganin mong magmakaawa sa taong pinatalsik mo? Nawala ng salita si Mang Jose. Bago pa siya makapag-react, sumabat si Aling Sol sa kanyang karaniwan niyang kapaitan. Huwag kang magkunwari na biktima, mga papel lang iyan. Bigla akong bumaling sa kanya at pinutol siya. Mga papel lang? Alam mo ba na sa isang pagkakamali, sa isang araw lang na pagkahuli, ay maaaring mawala ang bahay ninyo? Nang marinig iyon, natigilan silang tatlo. Nakita ko ang kislap ng takot sa mga mata ni Mang Jose. Sandali lang. Ngunit sapat na para kumpirmahin ang aking hinala. Hindi pa niya naglakas loob na sabihin ang totoo sa kanyang ina at kapatid. Patuloy niyang pinaninindigan ang pagkukunwari na kontrolado ang lahat para lokohin ang sarili niyang pamilya. Si Aling Nena, na sumisigaw hanggang noon, ay nagbago ng tono. Tiningnan niya ako ng may pinipigilang galit. Ano ang ibig mong sabihin? Tinitigan ko siya at binigkas ang bawat salita ng dahan-dahan. Ang ibig kong sabihin, ang bahay na tinitirhan ninyo ay hindi kasing ligtas ng iniisip ninyo. Sumigaw si Mang Jose nang malinaw para patahimikin ako. Tumahimik ka, Elena. Bumaling ako sa kanya nang may nagyeyelong ngiti. Bakit? Natatakot ka ba na malaman ng nanay mo na 2 taon na ang bahay ay nakasangla at na humingi ka ng mas maraming pera para subukan na mabawi ang nawala mo sa stock market? Ang pangungusap na iyon ay parang kidlat sa gitna ng patio. Bumaling si Aling Nena sa kanyang anak nang maputla ang mukha. Ano ang sinasabi ni Mang Jose? Magsalita ka. Nauutal si Mang Jose, hindi makapagsalita. Nanginginig ang kanyang mga sentido sa pawis. Tiningnan ni Aling Sol ang kanyang kapatid. At pagkatapos ay ang kanyang ina, na parang kakadiskubre lang na, sa ilalim ng kanilang mga paa, ay walang matatag na lupa, kundi isang bangin. Ngunit hindi ako huminto. Sa puntong ito, ayoko nang magpanggap para sa sinuman. Tiningnan ko silang tatlo at sinabi, binibigyang diin ang bawat salita. Sa loob ng 2 taon, kung hindi dahil sa akin, na nagbayad ng interes, nakakuha ng pera, at nakipag-ugnayan sa bangko, ang bahay na iyon, ay mayroon ng for sale na karatula sa pinto. Nang marinig ito, tila nawala sa sarili si Aling Nena. Sinimulan niyang hampasin si Mang Jose sa balikat. Magsalita ka. Totoo ba ang sinasabi niya? Ano ang itinago mo sa akin? Napipi ka na ba? Desperadong niyugyug siya ni Aling Sol. Kuya, magsabi ka, bakit nakasangla ang bahay? Bakit wala akong alam? Naka-corner, si Mang Jose ay nakapagsigaw lang. Umuwi tayo at mag-usap, pero huli na ang lahat. Ang lihim na sinikap niyang itago ay sumabog sa patio ng bahay ng nanay ko. Nakita ko kung paano nagbago ang kayabangan ni Aling Nena sa takot. At sa loob ko ay hindi ako nakaramdam ng malupit na kasiyahan, kundi isang katiyakan. Sa unang pagkakataon, natakot siya ng totoo. Hindi takot na sasagutin ko siya, kundi takot na ang fasad ng seguridad ng kanyang pamilya ay gumuho. Ang nanay ko, na nanatiling tahimik sa buong oras, ay nagtapos sa bahay ko. Hindi kami nagtatago ng mga papel ng sinuman. Ngunit wala ring obligasyon ng anak ko na bumalik sa hukay na kayo mismo ang naghukay. Tiningnan ko silang tatlo at binigkas ang aking huling mga salita ng dahan-dahan at malinaw. Simula ngayon, huwag na kayong bumalik dito para magbigay ng anumang leksyon. Wala akong hawak na mga papel ninyo. Tumigil lang ako sa pagliligtas sa inyo. Namayani ang katahimikan sa patio. Humihingal si Aling Nena. Namumula ang mga mata ni Aling Sol, at si Mang Jose, na may maputlang mukha, ay parang hinubaran ng balat. Nanatili silang nakatulala ng ilang segundo, at pagkatapos ay tumalikod ng walang kayabangan, nadala nila nang dumating sila. Nang makita ko ang kanilang pagkalito, alam kong tinamaan ko ang eksaktong punto ng kanilang sakit, ngunit alam ko rin na simula pa lang ito. Pagkatapos ng paghaharap sa pintuan ng bahay ko, nagkaroon ng matinding katahimikan ng aking biyenan sa loob ng ilang araw. Wala nang tawag. Wala nang mensahe na nasa pagitan ng pagmamakaawa at pagbabanta mula kay Mang Jose, ngunit alam kong hindi totoo ang kapayapaan na iyon. Ito ang katahimikan ng isang bahay na bumibitak, habang sinusubukan ng mga nakatira dito na takpan ang mga siwang, gamit ang kanilang mga kamay. Ang nagpapanatili sa akin ng kaalaman ay si Aling Lydia, ang kapitbahay sa tabi ng aming dating bahay. Palagi niya akong pinahahalagahan. Dahil nakikita niya akong umalis ng maaga para magtrabaho at umuwi ng gabi para magpatuloy sa mga gawain sa bahay, habang ang iba pang miyembro ng pamilya ay naghihintay na walang ginagawa. Isang araw, tinawagan niya ako
nang may tonong pagkaawa at pagkalibang. Kagabi, nagkaroon ng malaking eskandalo sa kapitbahay. Sinigawan ng biyenan mo si Mang Jose hanggang sa mawalan siya ng boses. Inihagis pa niya ang isang baso, at si Aling Sol ay patuloy na umiiyak sa takot na mawala ang bahay. Nakinig ako ng tahimik, na may nagyayalong puso, walang kagalakan o lungkot, tulad ng naisip ko, ang lihim na nabunyag sa patio ng nanay ko, ay parang posporo sa isang tuyong damuhan. Nagpatuloy si Aling Lydia sa pagkwento na patuloy na tinatanong ni Aling Nena ang kanyang anak kung paano sila dumating sa sitwasyong iyon. Gaano pa katagal niya ito balak itago? Paulit-ulit lang si Mang Jose sa kanyang mga lumang palusot. Maikli lang ang utang na iyan, Mama. Malapit ko nang ayusin. Kailangan ko lang ng kaunting oras pa. Ngunit madali lang mapansin ng sinuman na hindi iyon ang boses ng isang taong kontrolado ang sitwasyon, kundi ang isang lalaking niloloko ang sarili. Sa loob ng 2 taon, ako ang nagkalkula ng interes, naghanda ng mga plano sa pagbabayad, at nakipag-ugnayan sa bangko. Si Mang Jose, maliban sa walang kabuluhang pangako, ay walang alam na gawin. Ngayon na kailangan niyang mag-isa, ipinapakita niya ang tunay niyang pagkatao, isang walang kwenta. Habang umiiyak ang kanyang ina, at gumagawa ng eksena ang kanyang kapatid sa bahay, lalo pang nagpumilit si Lucia, ang kabit. Hindi ko alam ang mga detalye. Ngunit base sa mga pinupost niya sa kanyang social media at sa mga sinasabi sa akin, naiisip ko na. Patuloy na naniniwala si Lucia na si Mang Jose ay isang lalaki na may bahay, may pera, na naghihintay lang ng diborsyo para magsimula ng bagong buhay kasama siya. Hindi niya alam na ang bahay na pinapangarap niya ay nakasangla at malapit ng kumpiskahin. Nagsimula siyang humingi ng mga bagay-bagay. Kung kailan nila gagawing public ang kanilang relasyon. Bakit hindi niya ito irenta ng disenteng apartment para hindi na sila magkita-kita ng patago? At nagpahiwatig pa siya na sapat na ang paghihintay niya, na ayaw na niyang maging kabit. Para sa isang lalaki, tulad ni Mang Jose, ang mga salitang iyon ay kapwa matamis at nakalalason. Matamis dahil nakakatuwa sa kanyang ego, nakalalason dahil paano niya tutuparin ang kanyang mga pangako kung puro utang lang ang meron siya. Kaya't si Mang Jose ay nakulong sa 3 panig. Ang bangko, ang kanyang ina na umiiyak sa bahay, at ang kanyang kabit na humihingi ng kinabukasan. Ang isang lalaki na sanay na ako ang magsilbing safety net niya. Nang mawala ang suportang iyon, ay nagpanik. At ang takot ay nagdudulot ng sunod-sunod na pagkakamali. Una, humiram siya ng mabilis na pautang mula sa mga usurero, na may napakataas na interes para bayaran ang maliit na bahagi ng interes ng bangko at makakuha ng oras. Nalaman ko dahil tinawagan ako ng isa sa mga taong nilapitan ko noon, upang tanungin ng hindi direkta, sobrang hirap ba sa pera ang asawa mo? Nakipag-ugnayan siya sa mga taong hindi maganda ang reputasyon. Nang marinig ko iyon, mapait akong ngumiti. Ang isang lalaking nalulunod at nagtatali ng bato sa leeg ay walang kaligtasan. Pagkatapos, niloko niya ang kanyang ina sa pagsasabi na kung papayag ako na bumalik upang pirmahan ang ilang papeles, lahat ay maaayos. Sa palusot na iyon, muling ininsulto ako ni Aling Nina. Kinuwento ni Aling Lydia na isang araw ay narinig niya itong sumisigaw sa patio. Isa siyang ahas. Nakikita niyang nalulunod kami at hindi siya makatulong. Natawa ako ng nakakainis. Ang parehong babae na nagsabi sa akin, "Umalis ka. Huwag kang mamatay sa bahay ko." Ngayon ay sinisisi ako dahil hindi ko sila iniligtas. Ang mga tao ay nagbabago ng pananalita ng kasing bilis ng pagbaliktad ng tortilya. At pagkatapos, nangyari ang hindi maiiwasan. Ipinadala ng bangko ang opisyal na abiso ng delinquency sa kanilang bahay. Isang makapal na sobre na may pulang selyo. Kinuwento ni Aling Lydia na nang ibigay sa kanila ng kartero, sinubukan ni Aling Nena na magpanggap na isang sulat na walang halaga. Ngunit nang buksan niya, namutla siya at bumagsak sa isang silya. Simula ng araw na iyon, hindi tumigil ang pagring ng aking telepono. Sa simula, tumatawag si Aling Nena para insultuhin ako. Tawagin akong walang utang na loob, masama, at kung ano-ano pa. Hinayaan ko lang itong magring, hanggang sa mapagod siya at ibinaba. Pagkatapos ng ilang sandali, tumawag ulit siya ng mas malambing ang tono, na nasa pagitan ng pagmamakaawa at paghingi. Sa huli, matagal ka nang nakatira sa pamilyang ito. Nanatili akong tahimik. Sa 3 tawag, nagbago siya sa pagbabanta. Kung hahayaan mong mawala ang bahay, hindi kita iiwanan ng payapa. Sa pagkakataong iyon, sinagot ko, nang hindi tumatawa. Sumagot lang ako ng isang pangungusap. Nang pinalayas mo ako,
Naisip mo bang iwanan ako ng payapa? Katahimikan sa kabilang linya, at ibinaba niya. Simula noon, napuno ang aking telepono ng mga missed calls, lalo na sa gabi. Mang Jose, Aling Nena, minsan pati si Aling Sol, hindi ko sila binlock. Bawat tawag ay isang senyales na lumalala ang kanilang kawalan ng pag-asa. Ang nanay ko, nang makita ang walang katapusang listahan sa screen, ay kalmadong nagsabi, hindi pa. Hayaan mong maramdaman nila ang takot. Pinahahalagahan lang ng mga tao ang life vest kapag nasa leeg na nila ang tubig. Sa panahong ding iyon, bumalik ako sa ospital para sa mas tiyak na pagsusuri, hindi tulad ng unang beses na lubos akong nalugmok. Sa pagkakataong ito, pumasok ako nang may ibang pananaw. Hindi na ako nakaramdam na parang naghihintay ng hatol, kundi isang tao na, kahit na humaharap sa buhay at kamatayan, ay may kontrol sa kanyang sariling kapalaran. Hindi naman kasing lungkot ang resulta tulad ng ipinapakita ng aking biyenan. Ipinaliwanag ng doktor na maaga pa lang na nadiskubre ang cancer, na may paggamot na may magandang pag-asa kung susundin ang protocol at pananatilihin ang pag-asa. Nang marinig ko iyon, nakaramdam ako ng tinik sa lalamunan, hindi takot, kundi dahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakakita ako ng sinag ng liwanag. Ang balitang iyon ang sumagip sa akin mula sa bingit ng bangin. Naintindihan ko na hindi lang ako lumalaban sa isang pagtataksil, isang diborsyo, at isang malupit na pamilya. Lumalaban ako para sa aking buhay, at para sa aking dignidad. At simula sa sandaling iyon, nawala sa isip ko ang ideya ng isang simpleng paghihiganti. Hindi ko kailangan sumigaw para manalo. Gusto kong magbigay ng isang napakatumpak na suntok, na hindi nila masisisi ang sinuman, na hindi sila makapagpapanggap na biktima. Gusto kong sila mismo ang magtanggal ng kanilang maskara. Sa mga sumunod na araw, tumigil ako sa paghihintay na magkamali pa ang aking biyenan, dahil habang lalo ko silang sinusuri, lalo kong naintindihan na para sa mga taong tulad ni Mang Jose, ang kasamaan ay hindi limitado sa pagtataksil o sa pagpapaalis sa akin na may sakit. Ang kanilang kasamaan ay nakasalalay sa pagkakaroon ng palaging backup plan, kahit na nangangahulugan ito ng pagtapak sa iba para iligtas ang kanilang sarili. Nagsimula ang lahat isang hapon. Nasa bahay ako ng nanay ko na may nakalatag na mga huling resulta ng medical sa mesa. Nang tumunog ang telepono, si Marisa, isang kakilala sa isang notarya na nakasama ko minsan para sa mortgage. Direkta siya, Elena, totoo bang naghihiwalay na kayo? Nang marinig ko ang tanong niya, nakaramdam ako ng masamang pakiramdam. Oo, sagot ko. Nagkaroon ng katahimikan, at pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsukat ng kanyang mga salita. Kasi dinala ng asawa mo ang draft ng isang kasunduan, sa paghati ng ari-arian, at nakita ko ang mga probisyon na napakalaki ng pinsala sa iyo. Nagulat ako at gusto kitang tawagan ng diskreto. Nanginginig ang dugo ko. Natigilan ako na may telepono sa tainga ko, na parang kaka-receive ko lang ng isa pang balde ng malamig na tubig. Kaya't hindi huminto si Mang Jose. Hindi lang niya gustong makipagdiborsyo para maging malaya. Hindi lang niya gustong paalisin ako na may sakit, kundi naghahanda pa siya ng legal na bitag para patuloy akong itali sa kanyang mga problema pagkatapos naming maghiwalay. Nakipagkita ako kay Marisa, kinabukasan. Nang gabing iyon, halos hindi ako nakatulog sa pag-iisip kung hanggang saan aabot ang kababaan ng lalaking iyon. Pinakita sa akin ni Marisa ang draft. Sa pagbasa pa lang ng unang linya, nanginginig ang mga kamay ko sa galit, isang malamig na galit na dumaloy sa likod ko. Sa bawat talata ay may bitag. Ang mortgage ay inilarawan bilang isang joint financial obligation na lumitaw para sa kapakanan ng pamilya. Hindi lang iyon, kundi idinagdag pa na pumayag ako na pamahalaan ang mga epekto ng mga pamumuhunan upang protektahan ang common assets. Ang lahat ng ito ay nagdulot sa conclusion na kung pagkatapos ng diborsyo ay lumitaw ang mas maraming bayarin, pareho kaming mananagot. Sino man ang magbasa nito nang mabilis ay hindi mapapansin ang anumang kakaiba, ngunit ako, na isang accountant at nakasalamuha ang utang na iyon sa loob ng 2 taon, ay lubos na naintindihan. Kung pipirmahan ko ang ganoong papel, pagkatapos ng diborsyo, patuloy akong kakaladkarin ni Mang Jose sa kanyang hukay. Siya ang nangihiwalay. Siya ang bobo na namuhunan. Siya ang humiram. Ngunit hanggang sa huli, ay gusto niyang makahanap ng legal na paraan para ako ang magbayad kasama niya. Hawak ko ang kopya ng dokumento. Pinipisil ng mahigpit na nagusot ang mga gilid. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, wala nang nakakagulat sa akin kay Mang Jose.
Ang masakit sa akin ay pagkatapos ng maraming taon ng kasal, sa panahong may sakit ako, ang una niyang iniisip ay kung paano niya ililipat sa akin ang pasanin. Hindi kung mabubuhay ako o mamamatay. Hindi kung gagana ang paggamot, kundi kung paano niya masisigurado na kung siya ay bumagsak, kasama niya akong babagsak. Nang hapong iyon, ikinuwento ko ang lahat sa nanay ko. Nakinig siya ng tahimik, nang hindi ako sinasabatan. Nang matapos ako, bumuntong hininga siya at sinabi, "Malinaw. Wala ka nang gaanong gagawin. Hayaan mong siya mismo ang magbunyag ng kanyang sarili. Ang mga taong napakasakim, ay sa huli ay magpapakita ng kanilang tunay na pagkatao." Ang mga salita ng nanay ko ay nagpakalma sa akin. Tama siya. Habang lalo niyang sinisikap na makuha ang lahat, mas madali itong lalabas ang kanyang kahirapan. Ang problema ay hindi na ang makipagtalo sa kanila, kundi ang maghanda ng matibay na ebidensya upang kapag lumabas ang katotohanan, wala silang lusot. Kaya't sinimulan namin na tipunin ang mga ebidensya. Prininta ko ang mga bank statements na nagpapakita ng mga transaksyon mula sa aking account para bayaran ang utang. Nakita ko ang mga mensahe kung saan nagmamakaawa si Mang Jose na iligtas ko siya, kung saan siya nangangako na ito na ang huli, na hindi na niya ako pahihirapan. Itinago ko ang recording, kung saan pinipilit ako ni Aling Nena na ibenta ang aking mga alahas sa kasal. Nangalap ako ng mga ebidensya na ang mga investment sa stock market ay desisyon lamang ni Mang Jose. At sa huli, tinipon ko ang mga ebidensya ng kanyang pagtataksil, na nagpatuloy habang sinusubukan niyang ipasa sa akin ang kanyang mga utang. Inorganisa ko ang lahat sa mga folder na may malinaw na tala. Habang ginagawa ko ito, lalo akong naging malinaw ang isip. May mga sakit na, kapag masyadong matagal, hindi ka na nito pinapaiyak. Ginagawa ka nitong malamig, metodikal, at ang lamig na iyon ang nagpapanganib sa iyo. Humiling ako sa isang dating kasamahan sa kolehiyo, na ngayon ay abogado, na suriin ang lahat. Binasa niya ang bawat dokumento, nagtanong sa akin, at nang matapos ay sinabi niya ng prangka, kung mananatili kang kalmado, at gagamitin ng maayos ang iyong mga cards, hindi ka lang makakaligtas sa maruming utang na ito, kundi maipapakita mo rin na sinubukan niyang itago ang mga ari-arian at manipulahin ang divorce agreement. Kung gayon, ikaw ang hindi dapat matakot. Ang kanyang mga salita ang huling piraso na kailangan ko. Wala na akong pagdududa. Alam ko na ang gagawin ko. Samantala, lalo pang nawawalan ng pag-asa ang aking biyenan. Si Mang Jose, na kinuyog, ay lumapit sa isang malayo niyang tiyuhin para humingi ng pera. Para makuha ito, nag-imbento si Aling Nena ng bagong kwento. Kinuwento nila sa akin na ipinagkakalat niya, na iniwan ko raw ang kanyang asawa para sa ibang lalaki. Bitbit ang pera, at mga papel, at iniwan siyang mag-isa sa mga utang. Nang marinig ko iyon, mapait akong ngumiti. Ito ang kanilang likas na pagkatao. Sisihin, umiyak, at magsinungaling. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nanahimik. Sinimulan kong ihanda ang huling suntok. Hindi isang sigawan, hindi isang away, para makita kung sino ang tama. Ayoko na ang katotohanan ay sumabog sa harap ng mga taong ginagamit ng aking biyenan para mapanatili ang kanilang fasad, para magpakitang gilas sa kanilang katayuan, para magpanggap na isang disenteng pamilya. Mabilis na dumating ang pagkakataon. Nang weekend na iyon, nag-organisa si Aling Nena ng isang malaking salo-salo ng pamilya bilang pag-alaala sa lolo ni Mang Jose. Inanyayahan niya ang buong pamilya. Mas maraming tao, kaysa kailanman. Tila, gusto niyang magpanggap na normal. Samantalahin ang pagkakataon na magpanggap na biktima, pagbawalan ako, at humingi ng tulong pinansyal. Nang malaman ko, ngumiti ang nanay ko. Ang perpektong senaryo. Kung mas maraming tao, mas mabuti. Gusto nilang iligtas ang kanilang reputasyon, kaya mawawala iyon sa harap ng lahat. Wala akong sinabi. Binuksan ko lang ang aking maleta, at tiningnan ang mga inayos na dokumento. Mga bank statements, ang draft ng mapanlinlang na kasunduan, ang mga mensahe ng pagtataksil, ang mga recording, ang mga abiso mula sa bangko. Lahat ng inakala nilang inilibing ay naroon, malinaw at matibay. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ako nakaramdam na parang isang inabandonang asawa. Alam kong malapit nang magsimula ang huling yugto. At sa pagkakataong ito, hindi ako papasok sa eksena bilang ang malungkot na babae na kanilang itinaboy, kundi bilang ang taong may hawak ng lahat ng katotohanan, ang tanging may kakayahang gumuho,
Ang huwad na kinulayan nila sa loob ng maraming taon. Nang araw ng salo-salo ng pamilya, nagising ako ng napakagaang, hindi dahil sa nerbiyos, kundi dahil sa isang kakaibang kapayapaan na nakakatakot sa akin. Ang kapayapaan ng isang taong labis nang naghirap, kaya wala na siyang mawawala. Pumili ako ng simpleng damit, neutral na kulay, walang makeup o alahas. Alam kong hindi ako makikipagkumpetensya sa appearances. Ilalabas ko ang katotohanan. Bago ako umalis, tiningnan ako ng nanay ko at sinabi, magsalita ka lang ng sapat, ngunit ang bawat salita ay dapat na hindi matututulan. Tumango ako. Sa aking kamay ay dala ko ang maleta na naglalaman ng lahat ng sinubukan ng aking biyena na itago, baluktutin, at ipasa sa aking mga balikat. Bawat hakbang na ginawa ko, alam ko ng eksakto kung saan ako pupunta. Hindi sa isang salo-salo ng pamilya, kundi sa entablado, kung saan sila nagpapanggap na ipagpatuloy ang kanilang dula sa harap ng kanilang mga kamag-anak. Ang bahay ay mas puno kaysa kailanman. Puno ng kotse ang kalsada, sa patio, maraming malalaking mesa ang nakaayos. Ang mga matatanda ay nakaupo sa porch, ang mga kabataan ay nakatayo na nagkukuwentuhan. Ang tunog ng mga plato, mga pagbati, at mga tawanan ay naghalo sa isang tila masayang kapaligiran. Sa labas, iisipin ng sino man na ito ay isang nagkakaisang at respetadong pamilya, ngunit sapat na ang lumapit ng kaunti upang mapansin. Sa ilalim ng normal na balat na iyon, ang baho ng mga kasinungalingan. Kapasok ko pa lang, narinig ko ang boses ni Aling Nena. Nakaupo siya sa gitna ng isang grupo. Ang mukha ay nalungkot, pinupunasan ng isang pekeng luha. Napakamalas namin. May sakit ang manugang ko, at sinisisi niya ang lahat sa anak ko. Umalis siya sa bahay kasama ang lahat ng papeles, nang walang pakialam, at hindi lang iyon. Sa tingin ko, may iba pa siyang lalaki. Ang kanyang pagganap ay perpekto, na may tamang pahinga, at tono, ang mga tiyahin, at pinsan sa paligid niya, ay tumatango, nang may pagkaawa. Isa sa kanila ang nagkomento, nang may mapanuring tono. Ang isang babaeng may sakit ay dapat na mas maging maalalahanin, hindi na magdagdag ng problema sa kanyang asawa. Isa pang tiyuhin mula sa isang sulok ang idinagdag. Ngayon, may kung ano-anong klasing babae. Hindi nagbibigay ng pera. Hindi rin pinapayagan ng pamilya ng asawa na mamuhay ng payapa. Nakinig ako mula sa pasukan. Nang wala ng sakit. Ito ay isang kakaibang pakiramdam, na parang ang puso ko, pagkatapos masunog, ay abo na lang na walang kakayahang makaramdam. Mahigpit kong hawak ang hawakan ng maleta, huminga ng malalim, at pumasok. Hindi ko alam kung sino ang unang nakakita sa akin, ngunit biglang naging ganap na katahimikan ang bulong, isang matinding katahimikan, na parang lahat ay nabigla. Lahat ng tingin ay nakatutok sa akin. Naroroon ako sa aking simpleng damit. Ang mukha ko ay marahil maputla dahil sa sakit, ngunit may matatag at direktang tingin. Si Aling Nena ang unang nag-react. Ang kanyang ekspresyon ng pagiging biktima ay tumigas hanggang maging maskara ng kalupitan na kilala ko rin. May mukha ka pa ring pumunta dito. Lumakad ako ng 2 hakbang pa. At sa malinaw na boses ay sinabi ko, dumating ako para pakinggan kung hanggang saan ang iyong mga kasinungalingan. Nang marinig iyon, tumayo si Mang Jose ng biglaan. Marahil ay hindi niya inasahan ang aking pagdating. Namutla ang kanyang mukha at pagkatapos ay nagalit. Sino ang nag-imbita sa iyo na gumawa ng eskandalo? Tiningnan ko siya ng may mapait na ngiti. Kalmado, hindi ako dumating para gumawa ng eskandalo, kundi para ibalik ang katotohanan sa lugar nito. Isang matandang tiyuhin, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon, ay tumayo. Elena, kung may problema kayo, pag-usapan ninyo ng pribado. Ngayon ay araw, para alalahanin ang mga namayapa, hindi para sa ganitong bagay. Bumaling ako sa kanya, at sumagot ng napakabagal. Dahil nga araw ito ng pag-alaala, kailangan nating magsalita ng malinaw. Hindi ko papayagan na marinig ng mga namatay ang mga kasinungalingan na iniimbento ng mga buhay para takpan ang kanilang mga utang. Isang bulong ang dumaloy sa patio. Nagsimulang magtinginan ang mga tao. Naintindihan ng ilan na hindi kasing simple ang kwento tulad ng sinabi ni Aling Nena. Ngunit siya, sinusubukang bawiin ang kontrol, ay itinuro ako. Ginagawa niya ito para maghiganti, dahil naghiwalay kami. Dahil desperada siya, dumating siya para atakihin kami. Tinitigan ko siya nang hindi lumalayo ang tingin. Paghihiganti? Ikaw ang nagpalayas sa manugang mo, na may cancer sa gitna ng gabi.
Ikaw din ang may hawak ng mga papeles ng diborsyo, na handa na habang ako ay nasa shock pa. Pagkasabi nito, inilabas ko mula sa maleta ang pirmadong divorce agreement, na malinaw ang petsa, at inilagay sa mesa. Marami sa mga matatanda ang yumuko para tingnan ito. Ganap na nagbago ang kapaligiran. Hindi na nila ako tiningnan bilang isang nanghimasok, kundi nagsimula silang maghinala na may hindi akma. Si Mang Jose, nang makita na nawawala sa kontrol ang kwento, ay sinubukan na umapela sa moralidad. Ano man ang mangyari, hindi mo dapat kami pinahiya sa lahat. Agad kong sinagot, kahihiyan? Ang nararamdaman mo kapag niloloko mo ang iyong may sakit na asawa, o ang nararamdaman mo kapag niloloko mo ang buong pamilya mo sa pagsasabi na maayos ang lahat? Isang collective o ang narinig sa patio. Si Aling Sol, na malapit, ay sinubukang agawin ang aking maleta, ngunit umatras ako ng isang hakbang at tiningnan siya sa mata. Hawakan mo ako at ikukwento ko ang lahat dito mismo. Utang sa utang. Nang marinig ang utang sa utang, namutla ang mukha ni Aling Nena, at ang kay Mang Jose ay naging kulay abo. At ako, nakatayo sa gitna ng lahat, naintindihan ko na ang salo-salo ng pamilya na iyon ay naging entablado ng pampublikong paglilitis ng aking biyenan. Hindi ko na sila binigyan ng pagkakataong makasabat. Alam kong kung makikipagtalo ako sa salita, magsisinungaling silang muli, magpapanggap na biktima. Kaya't hindi ako nakipagtalo. Binuksan ko ang maleta, at inilabas ang unang folder ng mga dokumento. Ito ay ang mga bank statements na inayos, na may mga petsa at konsepto na nakatanda. Mahina kong hinampas ang tumpok ng mga papel, at sinabi ng malakas at malinaw, 2 taon na ang nakalipas, nawala ang lahat kay Mang Jose sa stock market. Siya ang nagmakaawa sa akin, nasanglain ang bahay para iligtas siya. Simula noon, ako ang nagbayad ng interes, nakakuha ng pera, at nakipag-ugnayan sa bangko. Isang nag-aalinlangan na tiyuhin ay nagsabi, kailangan mong patunayan iyan. Tiningnan ko siya ng walang ekspresyon. Inilabas ko ang isang printout ng mga text messages at ibinigay sa kanya. Basahin mo ito, pakiusap. Ito ang usapan kung saan nagmamakaawa si Mang Jose para sa tulong. Elena, iligtas mo ako. Nangangako ako na susundin kita. Kung hindi ko makukuha ang pera, tapos na ako. Mag-asawa tayo. Kung hindi mo ako tutulungan, sino pa ang tutulong? Binasa ng lalaki at nanahimik. Ang papel ay nagpasa-pasa. Nanginginig si Mang Jose. Ang mukha ay pula sa galit at kahihiyan. Desperadong sumigaw si Aling Nena. Nagsisinungaling ka. Ginagawa mo ang lahat para sisihin ang anak ko. Inaasahan ko ang reaksyon na iyon. Nang walang sinasabi, inilabas ko ang cellphone at nagplay ng recording. Ang boses ni Aling Nena, na hindi mapagkamalan, ay umalingaw-ngaw sa patio. Bakit mo itinatago ang mga alahas sa kasal? Ipagbili mo at iligtas mo ang asawa mo. Ang isang babaeng may asawa ay dapat magsakripisyo. Kung hindi mo siya ililigtas ngayon, lahat tayo ay mauuwi sa pagiging pulubi sa kalye. Nang matapos ang recording, nagkaroon ng matinding katahimikan. Maraming tao ang tinakpan ang kanilang mga bibig sa takot. Ang parehong mga tao na sumuporta kay Aling Nena, ay tinitingnan siya ngayon ng may halong pagkasuklam at pagkagulat, ngunit hindi pa tapos. Inilabas ko ang pangalawang folder. Ito ang draft ng kasunduan na inihanda ni Mang Jose, upang ipasa sa akin ang utang pagkatapos ng diborsyo. Tinaas ko ito para makita ng lahat. Tingnan ninyo ng mabuti, may sakit ako. Pinalayas ako sa bahay. At ang asawa ko ay abala pa rin sa paghahanap ng paraan, para ako pa rin ang magbayad ng kanyang mga utang. Si Mang Jose, nawala sa sarili, ay sinunggaban ako para agawin ang mga papel. Tumigil ka, umatras ako. Natatakot ka ba? Hindi ka nanginginig ng ganoon, kapag inihahanda mo ito, kasama ang abogado para lokohin ako. Isang matapang na tiyuhin ang tumayo, itinulak si Mang Jose at sinigawan. Pero ikaw, ano ka? Isang lalaki o isang magnanakaw? Ang asawa mo ay may sakit, at inihahanda mo ang bitag na ito? Sinubukan ni Aling Sol, na ipagtanggol siya. Asawa niya rin siya. Pareho ang utang ng dalawa. Pinutol ko siya. Utang ng dalawa? Sino ang naglaro sa stock market? Sino ang humiram sa mga usurero? Sino ang may kabit? Kasama ba ako sa kanya nang ginagawa niya ang lahat ng iyon? Nawalan ng salita si Aling Sol. At pagkatapos, inihagis ko ang huling suntok. Inilabas ko ang mga prinintang larawan ni Mang Jose. Kasama si Lucia sa coffee shop. Magkahawak kamay. Papasok sa isang hotel.
at kasama nito ang mga screenshot ng mga mensahe. Maghihiwalay na ako. May sakit siya. Hindi ko na siya kayang ipagpatuloy. Kapag naayos ko na ang lahat, magpapakasal ako sa iyo. Inilagay ko ang mga larawan sa mesa. Narito ang kanyang maraming trabaho. Aling Nena. Nang makita ang mga larawan, kinapos ng hininga si Aling Nena. Bumaling siya kay Mang Jose. Maputla. Ikaw. Ikaw ang nagsabi sa akin na trabaho iyon. Tinapos ko ang gawa. Oo. Abot-abala sa pangangaliwa. Abala sa panloloko sa kanyang asawa. Abala sa pagpapabaya sa kanyang may sakit na asawa na nag-iisa pumunta sa ospital. Sumabog ang patio. Sigawan. Mura. Mga taong tumatayo. Ang mga dating humuhusga sa akin ay hindi na naglakas loob na tingnan ako. Isang tiyahin ang tinawag silang walang utang na loob. Ang isa pang tiyuhin ay patuloy na umiiling. Bumubulong. Sa ganoong kawalang hiyaan, sa huli ay babayaran din iyan. Ngunit ang talagang nagpakagulat sa lahat ay hindi lang ang pagtataksil. Inilabas ko mula sa ilalim ng maleta ang abiso ng foreclosure mula sa bangko at inilagay sa gitna ng mesa sa ibabaw ng mga tira ng pagkain. Ang pulang selyo ay kapansin-pansin sa ibabaw ng mga pinggan. Sinabi ko ng napakabagal. Akala ninyo na sa pagtataboy ninyo sa akin ay matatapos na ang problema. Ngunit ang pamilyang ito ay hindi lang mawawala ng reputasyon. Huminto ako at tiningnan si Aling Nena sa mata. Mawawala rin ang bahay. Nang marinig iyon, natumba si Aling Nena at kinailangan niyang kumapit sa mesa. Maputla si Mang Jose at nagsimulang umiyak si Aling Sol. Sa pagkakataong ito, totoo. Sa sandaling iyon, tapos na ang diskusyon. Ngayon ay isang totoong takot na sasalat, na may opisyal na dokumento bilang patunay. Saktong pagkatapos kong magsalita, biglang nagulat kami sa tunog ng preno. Huminto ang isang kotse sa tapat ng pinto. Bumukas ito at lumabas si Lucia. Nakasuot siya ng isang makulay na damit. Perpektong ayos ang buhok, at may branded na bag. Ngunit ang kanyang mukha ay mukha ng isang taong dumating upang maningil ng utang. Hindi para makita ang kanyang mangingibig. Sa likod niya, isang malaking lalaki, na may tattoo sa braso. Ang sumunod. Kapatid niya. Pumasok sila sa patio nang hindi bumabati kaninuman. Tumayo si Lucia sa harap ni Mang Jose at sumigaw. Sabi mo, maghihiwalay na kayo, nabayad na ang bahay, napirma na lang ang kulang. Bakit ngayon ko lang nalaman na bangkarote ka at malapit nang mawala ang lahat? Natigilan si Mang Jose. Marahil ay hindi niya inasahan na magpapakita ang kanyang kabit sa pinakamalalang posibleng pagkakataon. Nalaman ko pagkatapos na may isang kamag-anak. Nang malaman ang sitwasyon, ay nagsabi sa isang kakilala ni Lucia. Ang lahat ng kanyang mga pantasya, tungkol sa isang komportableng hinaharap ay gumuho. Sinubukan ni Mang Jose na ilayo siya. Kumalma ka. Ipapaliwanag ko mamaya. Ngunit itinulak niya ang kamay nito. Ipapaliwanag ano? Na ang bag na regalo mo, ang cellphone, at ang upa, na ipinangako mong babayaran, ay lahat galing sa hiniram na pera. Paano mo balak tuparin ang mga pangako mo? Isang bagong bulungan, ang kumalat sa patio. Ang kapatid ni Lucia, nang walang salita, ay hinawakan si Mang Jose sa leeg ng kanyang damit. Ipinangako mong pakakasalan ng kapatid ko. Sabi mo, sobra-sobra ang pera ng pamilya mo. Manloloko ka. Maraming tiyuhin ang namagitan para paghiwalayin sila. Magulo ang eksena. Nakataob ang mga upuan, basag na mga plato, sigawan, at iyak. Ang patio, na pinaghandaan ni Aling Nena, ng buong ingat, para magpanggap na disente ay mukhang isang palengke sa gitna ng kaguluhan. Si Aling Nena, nang makita ang kanyang anak na inaabuso, ay sumugod upang ipagtanggol ito. Bitawan mo ang anak ko. Sino kayo para pumunta sa bahay ko at gumawa ng gulo? Hinarap siya ni Lucia. Manahimik ka. Ikaw pa nga ang nagsabi sa akin na malapit ko nang palitan ang posisyon ng isa pa. Huwag kang magpanggap na inosente ngayon. Ang pangungusap na iyon ang huling saksak. Nakita ko kung paano tinitigan ng mga tiyahin na nakapaligid kay Aling Nena ang huli nang may ganap na paghamak. Hindi lang niya alam ang tungkol sa pagtataksil, kundi inudyukan pa niya ito. Nakatayo. Sa gitna ng kaguluhang iyon, naaalala ko ang mga salita ng nanay ko. Hindi kailangan itulak ang mga taong ito, magtatapakan sila sa kanilang sarili. At totoo, inalis ko lang ang aking suporta. Ang iba ay ginagawa ng kanilang sariling kasakiman, ang kanilang mga kasinungalingan, at ang kanilang pekeng pagmamataas.
Si Mang Jose, lubusang nagulantang, ay sumigaw na parang baliw. Tumahimik kayo lahat. Kasalanan ni Elena. Kung ibinigay niya lang sana ang mga papel at nakuha ang pera tulad ng dati, wala sanang nangyari dito. Nang marinig ko iyon, humalakhak ako ng nagyayelo. Bumaling ako sa lahat at sinabi ng malakas. Narinig ninyo? Siya ang naksali sa stock market. Nagkaroon ng utang. Niloko ang kanyang may sakit na asawa. At ang kasalanan pa rin ay sa akin. Ang lolo ng pamilya, ang pinakamatanda, nananatiling tahimik hanggang noon, ay tumayo, sumasandal sa kanyang tungkod. Hinampas niya ito sa sahig. Walang hiya. Anong klaseng duwag na lalaki ang pinalaki ng pamilyang ito? Si Aling Nena, nang makita na nawala na ang lahat, ay bumaling kay Lucia. Tinawag itong pokpok. Mang-aagaw ng asawa, ngunit inilabas ni Lucia ang kanyang cellphone. Sino ang tinatawag mong pokpok? Pakinggan natin ang sinabi mo mismo sa akin. At nag-play siya ng isa pang recording. Ang malambing na boses ni Aling Nena ay muling umalingaw-ngaw. Huwag kang mag-alala, anak. Malapit ka nang makapunta sa bahay na ito. May sakit ang isa pa, hindi na magtatagal. Muling natahimik ang lahat. Alam kong nasabi na ang lahat. Ang fasad ng pamilya ay nawasak. Ngunit mayroon pa ring huling sorpresa ang tadhana para sa kanila. Tamang-tama. 2 kotse pa ang huminto sa pintuan. Mula sa una, ay lumabas ang 2 lalaking nakasuot ng suit na may mga maleta. Sila ay galing sa bangko. Mula sa pangalawa, 2 lalaking mukhang banta. Sila ay ang mga usyurero. Ang dating tensyonadong kapaligiran ay naging nagyayelo. Inilabas ng lalaki mula sa bangko ang ilang papeles. Nagpadala kami ng ilang abiso. Dumating kami upang pag-usapan ang huling pagbabayad at ang pagpapatupad ng foreclosure. Naging kulay abo ang mukha ni Aling Nena. Ngayon ay hindi kami nagluluksa, nauutal niyang sinabi. Walang emosyong sumagot ang lalaki. Ang mga utang ay hindi nauunawaan ng pagluluksa. Ginang. Ang 2 lalaki ay lumapit kay Mang Jose. Ang pera namin. Kailan? O akala mo ba dahil maraming tao? Hindi kami maglakas loob na maningil? Nanginginig si Mang Jose. Hindi makapagsalita. Ang isa sa kanila ay kinuha ang promissory note. Ikaw. Pirmahan ang halaga. Ang mga interes. Itatanggi mo ba? Sumigaw si Aling Sol nang makita ang halaga. Bumagsak si Aling Nena sa sahig na parang pinutol ang kanyang mga binti. Lumabas na si Mang Jose. Bukod sa mortgage, ay may malaking utang pa sa likod nila. Ang tiyuhin na dati sinubukang manatiling kalmado, ay sumabog. Itinuro niya si Aling Nena. At ikaw, umiiyak ka. Pinalayas mo ang iyong manugang, habang ang iyong anak ay isinasapalaran ang bahay ng lahat sa stock market. Nakahanda pa rin ang pagkain, ngunit walang humawak dito. Ang mga tray, ang mga mantel, lahat ay bahagi ng isang senaryo ng kahihiyan. At pagkatapos nangyari ang hindi ko kailanman inakala, gumapang si Aling Nena sa sahig papunta sa akin. Wala nang kayabangan o paghamak. Tiningnan niya ako nang may sirang mukha dahil sa pag-iyak. Elena, iligtas mo kami. Kausapin mo ang bangko. Kilala mo sila. Pakiusap. Tiningnan ko siya. Tiningnan ko ang mukha na tiningnan ako ng malamig nang ipakita ko sa kanya ang aking diagnosis. Tiningnan ko ang mga kamay na naghagis sa akin ng mga papeles ng diborsyo. Tiningnan ko ang bibig na nagsabi sa akin, huwag kang mamatay sa bahay ko. At tinanong ko siya ng pabulong na napakahina na nakapagpapalamig sa akin mismo. Nang sinabi mo sa akin na huwag akong mamatay sa bahay mo, binigyan mo ba ako ng anumang pagpipilian? Nawalan siya ng salita. Patuloy na bumabagsak ang mga luha, ngunit wala na siyang masabi. Alam niyang tama ako. Nagpatuloy ang mga taga-bangko sa kanilang trabaho. Ipinapaliwanag ang mga termino. Nilinaw ng mga usurero na kung hindi magbabayad, babalik sila at hindi na para mag-usap. Sa isang sulok, pinapanood ni Lucia ang lahat. Naintindihan niya na ang lalaki ng kanyang mga pangarap ay isang walang laman na balat lang. Tinanggal niya ang isang bracelet na regalo sa kanya, inihagis sa sahig, at sinabing, nakakaawa at walang pera na lalaki. At umalis siya. Dahan-dahang nagsimulang umalis ang mga kamag-anak ng tahimik. Isang tiyahin, habang dumadaan sa tabi ko, ay bumulong. Ang ganda ng party na ginawa ni Aling Nena. Nilubog niya ang reputasyon ng buong pamilya. Naiwan akong nagmamasid sa kaguluhan. Walang kagalakan, walang kasiyahan.
Isang malamig na katiyakan lang na ang lahat ay gumuho tulad ng pagkakagawa nila. At sa gitna ng hapong iyon, sa gitna ng iyak, sigawan, banta, at tunog ng mga papel, ang bahay, na nagpalaya sa akin, na parang may salot ay naging. Ang pagkabangkarote ay hindi na banta. Ito ay isang katotohanan. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na ako bumalik sa bahay na iyon, hindi dahil sa takot, kundi dahil may mga lugar, na kapag umalis ka ng buo ang iyong dignidad, hindi ka na dapat bumalik. Ibinigay ko ang lahat ng dokumentasyon sa aking abogado. Sa mga ebidensya na mayroon ako, madaling patunayan na ang utang ay tanging responsibilidad lamang ni Mang Jose. Sa katunayan, ang draft na inihanda niya para lokohin ako, ay naging patunay ng kanyang masamang hangarin. Nagpatuloy ang bangko sa foreclosure ng bahay. Ang mga utang sa mga usurero, walang makakabayad para sa kanya. Kinuwento nila sa akin na kinailangan ni Aling Nena na lumipat upang manirahan sa isang kamag-anak, at ngayon kapag lumabas siya, nakayuko ang kanyang ulo. Si Aling Sol, iniwan ng kanyang nobyo. Walang gustong makipag-ugnayan sa isang pamilyang bangkarote, at puno ng eskandalo. At si Mang Jose, ang lalaking nanatiling walang pakiramdam, habang pinalalayas ako na may sakit, ay nakuha ang kanyang itinanim. Utang, kahihiyan, at kalungkutan. Sinabi nila sa akin, na ilang beses siyang bumalik, para hanapin ako sa bahay ng nanay ko, na nanatili siya ng mga oras sa pinto, at nagmamakaawa na makita ako. Ngunit hindi ko siya tinanggap, hindi dahil sa galit, kundi dahil may mga pinto na, kapag isinara, ng may dignidad, ay hindi na dapat buksan muli. Sa aking bahagi, nag-focus ako sa pinakamahalaga, ang aking paggamot. Ang unang cycle ng chemotherapy ay mahirap, pagsusuka, matinding pagod, pagkalagas ng buhok. Ngunit ang nanay ko ay nasa tabi ko sa lahat ng oras. Isang gabi, habang malungkot kong tinitingnan ang aking sarili sa salamin, hinawakan niya ang aking kamay at sinabi, "Tingnan mo, anak, ang pumapatay sa isang babae ay hindi lang ang sakit. Ito ay ang pagiging nasa maling lugar, na nagmamahal sa maling tao. Ngayon na nakalabas ka na doon, parang muling ipinanganak ka. Ang pangungusap na iyon ay nanatili sa akin. Naintindihan ko na ang pinakamahalagang nailigtas ko ay hindi ang pera o ang tagumpay laban sa kanila, kundi ang aking sarili." Ilang buwan pagkatapos, nang bumuti ang aking kalusugan, bumalik ako sa trabaho ng part-time. Natuto akong mamuhay ng mas mabagal, na alagaan ang aking sarili. Minsan tinatanong nila ako kung nakaramdam ako ng kasiyahan, nang makita ko silang bumagsak at ngumiti ako dahil sa loob ko. Alam kong hindi ko sila sinira. Tumigil lang ako sa pagiging haligi na sumusuporta sa isang bahay, na bulok na sa loob. Binayaran nila ang presyo ng kanilang sariling kasakiman, at kalupitan. At binayaran ko rin ang akin sa aking kabataan, aking mga luha, at aking mga gabing nasa ospital. Ngunit sa tingin ko, sapat na iyon. Isang umaga, nakaupo sa balkonahe ng bahay ng nanay ko, naramdaman ko ang mainit na sikat ng araw sa aking balat. Sa isang paso, kakasimula pa lang tumubo ang ilang berdeng sibol. Tiningnan ko ang mga ito, at naramdaman ko ang isang napakalaking kapayapaan. Naisip ko na minsan ang pinakamalaking swerte ng isang babae ay hindi ang mahalin ng kanyang asawa o mahalin ng kanyang biyenan. Minsan ang pinakamalaking swerte ay ang makita ang tunay na pagkatao ng mga tao bago pa huli ang lahat. Kung may magtanong sa akin kung ano ang sasabihin ko ngayon sa aking ex-asawa, simple lang ang sagot ko, "Salamat sa pagpapaalis sa akin sa tamang panahon. Kung hindi mo iyon ginawa, hindi ko sana nalaman kung gaano ako kalakas." At ngayon, sa tuwing naaalala ko ang araw na sinigawan nila ako, "Umalis ka. Huwag kang mamatay sa bahay ko." Wala na akong nararamdamang sakit dahil alam kong ng araw na iyon, inakala nilang nawala sila sa isang pasanin. Ngunit ang talagang lumabas sa pinto na iyon ay ang tanging tao na pumipigil sa pagbagsak ng kanilang mundo.